Ang lamig ay sumuot sa buto ko. Hindi lamang ang lamig ng gabing iyon na nilalamon ang buong paligid, kundi ang lamig din ng realidad na humahampas sa aking pagkatao. Narito ako, nakaupo sa loob ng aking lumang-lumang Honda Civic. Hindi ko na matandaan kung ilang taon na eksakto ito sa akin o kung ilang milya na ang tinakbo nito sa ilalim ng aking pagmamaneho sa iba't ibang sulok ng Luzon, sa iba't ibang construction site, sa iba't ibang pag-asa. Ngayon parang kasintanda na ito ng aking mga pangarap na unti-unting, dahan-dahang tahimik na naglalaho na parang usok na kinain ng malakas na hangin, o parang patak ng ulan na sumasama sa agos ng baha, mawawala, hindi na kailanman muling masusundan. Narito ako, nakaparada sa isang sulok ng malawak na parking lot ng isang Jollibee. Ang Jollibee na ito, sa mga ordinaryong araw, sa mga araw na akala ko ay mayroon pa akong kinabukasan, ay puno ng tawanan, ng mga masayang pamilya, ng mga batang naghahabulan sa pagitan ng mga lamesa, ng mga magulang na nag-aalok ng chicken joy sa kanilang mga anak. Ngayon, tanging katahimikan at ang tunog ng malakas na pagpatak ng ulan sa bubong ng aking sasakyan ang kasama ko. Ang bawat patak ay tila isang drum beat ng aking kalungkutan, isang ritmo ng aking kawalan ng pag-asa. Ang amoy ng manok na piniprito, na malinaw na dumadaloy mula sa loob ng kainan, ay tila sumasaksak sa aking puso. Hindi dahil sa pisikal na gutom, bagaman gutom na gutom ako, ang aking tiyan ay kumakalam, nagproprotesta sa bawat minuto ng pagkaantala ng pagkain. Kundi dahil sa alaala, sa matamis ngunit ngayon, ay mapait na alaala ng mga panahong kayang-kaya ko pang ilibre ang aking pamilya sa Jollibee. Mga panahong mayroon akong maipagmamalaking matatawag na pamilya na kumakain ng masaya sa iisang mesa, nagbabahagi ng mga kwento at tawanan, isang pamilya na buo, maligaya at hindi nag-aalala sa araw ng bukas. Ngayon, ang lahat ng iyon ay tila isang malabong panaginip, isang imahe na gumuguhit sa aking isip, ngunit hindi na kailanman muling magiging totoo. 35 taon. 35 taon ng pawis at pagod, ng sakripisyo, ng walang humpay na pagsisikap. 35 taon ng pag-aalay ng aking buhay sa Lito Builders. Sa bawat bato na inilatag ko, sa bawat pundasyon na itinayo ko, sa bawat gusaling tinapos ko, nandoon ang puso ko, nandoon ang aking kaluluwa. Ang Lito Builders ay hindi lamang isang simpleng pangalan ng kumpanya. Ito ang pangalan ko, ang aking pagkatao, ang aking buhay. Simula sa wala, isang simpleng manggagawa na may pangarap, isang malaking pangarap na magkaroon ng sariling konstruksyon, isang kumpanya na magbibigay serbisyo ng tapat at may kalidad. Sa paglipas ng mga taon, dahan-dahan, unti-unting lumaki ang aking kumpanya. Mula sa maliliit na pag-aayos ng bahay hanggang sa paggawa ng buong bahay, pagkatapos ay mga komersyal na gusali, at sa wakas, sa malalaking proyekto sa mga subdibisyon, sa mga malalaking lugar na nangangailangan ng mas malaking puhunan, mas malaking responsibilidad. Ang bawat proyekto ay pinangatawanan ko ng buong pagkatao, ng buong katapatan. Ang bawat kliyente ay binigyan ko ng lahat ng aking galing at husay, ng lahat ng aking oras at dedikasyon. Naging reputasyon ng Lito Builders ang pagiging mapagkakatiwalaan, ang paggawa ng trabaho ng tapat at maayos, nang hindi nagtatago ng anumang kapalpakan, nang hindi nang lilinlang. Akala ko sapat na ang lahat ng iyon para sa akin, para sa aking seguridad sa pagtanda. Akala ko, sapat na iyon para sa magandang kinabukasan ng aking nag-iisang anak, si Mateo, ang bunga ng aking dugo at laman. Ngayon, ang lahat ng iyon ay tila isang napakalaking panloloko ng tadhana. Ngayon, tanging 400 pesos na lang ang natitira sa aking bulsa. 400 piso. 400 piso. Kung tutuusin, halos sapat lang iyon para sa isang order ng chicken joy at spaghetti sa Jollibee, tulad ng naalala ko kanina, ngunit para sa akin ngayon, ito ang kabuuan ng aking yaman, ang kabuuan ng aking natitirang dignidad.
Ito ang sukli ng 35 taon ng hirap, ng pawis, ng pagsisikap, ng pagtatayo ng isang pangalan, isang kumpanya, isang pangarap. Ang pakiramdam ay parang pinunit ka sa gitna, parang piniga ang lahat ng laman ng iyong pagkatao, ang lahat ng iyong dugo at kaluluwa, at iniwan kang walang-wala. Walang-wala. Hindi mo alam kung saan ka pupunta, kung ano ang gagawin, kung paano magpapatuloy. Paano nangyari ang lahat ng ito? Isang kaso na tila pinlano, isang kaso na tila sinadya upang sirain ang lahat ng itinayo ko. Ang proyekto sa bagong subdivision. Naalala ko pa ang bawat detalye, ang bawat pagpupulong, ang bawat plano. Isang malaking pag-asa iyon para sa Lito Builders. Isang oportunidad para patunayan muli ang aming kakayahan sa mas malalaking proyekto, sa mas prestihiyosong lugar. Ang lahat ng plano ay sinunod namin ng buong ingat, ng buong dedikasyon. Ang lahat ng materyales ay pinili ng may pinakamataas na kalidad, nang hindi tinatanggalan ng anumang bahagi. Ang lahat ng proseso ay dumaan sa tamang pamantayan, sa tamang inspeksyon, sa tamang pagsubok. Ngunit, ang lupa. Sino ba naman ang makakapagdikta sa kapritsyo ng kalikasan? Sino ang makakapagbigay ng katiyakan sa ilalim ng lupa na hindi nakikita ng mata? Nagsimula ang lahat ng unti-unting lumitaw ang maliliit na bitak sa ilang pundasyon, sa ilang bahagi ng mga bahay. Maliit lang sa simula, halos hindi mapapansin, halos hindi makita kung hindi susuriing mabuti. Ngunit sa paglipas ng panahon, habang bumibigat ang mga istruktura, habang dumarating ang malalakas na tag-ulan at ang pagbabago ng klima, lumaki ang mga bitak. Mula sa maliliit na linya, naging malalaking lamat na nagpapahiwatig ng mas malalim na problema. Dumating ang mga eksperto, mga geologist, mga inhinyero mula sa gobyerno at pribadong sektor. Ang kanilang konklusyon, ang lupa mismo, ang geology ng lugar, ang may problema. Mayroong layer ng lupa na hindi matatag sa ilalim ng ibabaw. Isang clay layer na lumalambot kapag nababasa, na hindi kayang suportahan ang bigat ng istruktura. Isang bagay na hindi kayang makita ng mata, isang bagay na hindi nakita sa mga paunang pagsusuri ng lupa na ibinigay sa amin ng developer. Ngunit sino ang sisisihin? Ang kumpanya ko, ang Lito Builders, ang kontratista, ang pinakamadaling target, ang pinakamadaling pagbuntungan ng sisi. Ang mga kliyente, ang mga bumili ng bahay ay nagalit. Sino ba naman ang hindi magagalit kung ang pinaghirapan mong bilhin, ang bahay na pinangarap mong pagtitirahan ng iyong pamilya ay nagkakaroon ng problema, ay nasisira, ay lumalabas na mayroong depekto sa pundasyon? Naintindihan ko iyon. Naintindihan ko ang kanilang pagkadismaya, ang kanilang takot, ang kanilang galit. Subalit, ang pag-akyat sa korte, ang paghaharap ng kaso, iyon ang hindi ko inasahan, iyon ang hindi ko handa. Ang insurance? Tumalikod sa akin. Act of God, sabi nila. Hindi kasama sa sakop ng inyong policy ang mga geological issues na hindi nakita sa initial surveys, na hindi natukoy sa mga standard na pag-aaral. Naglaba sila ng kamay, na para bang wala silang obligasyon sa akin matapos ang napakaraming taon ng aking pagbabayad ng premium, taon-taon nang walang palya. Pakiramdam ko, pinaglaruan ako, pinagkatuwaan, inabuso ang aking tiwala. Binaligtad ng mga abogado ng kalaban ang lahat. Naging masama ako sa kanilang paningin. Ang Lito Builders, nakilala sa integridad, sa katapatan, sa paggawa ng dekalidad na trabaho, ay naging simbolo ng kapabayaan, ng katiwalian, ng paggawa ng trabaho na may problema. Ang lahat ng pawis at hirap na pinuhunan ko ay tila nawala ng saysay at naging walang kabuluhan. Ang kaso ay humaba, tumagal ng buwan, ng 1 taon. Ang bawat pagdinig ay puno ng tensyon, ng paglilitis, ng mga akusasyon. Ang bawat araw ay isang pagpapahirap, isang pagsubok sa aking pasensya at pagtitiis. Umasa ako sa katarungan, sa katotohanan na lalabas. Ngunit sa mundo ng mga abogado, kung minsan, ang katotohanan ay pwedeng balukturin, pwedeng itago sa ilalim ng salansan ng mga batas, ng mga interpretasyon, ng mga kasinungalingan. Sa huli, ang hatol ay ipinasa.
Ako, si Lito, ang nag-iisang may-ari ng Lito Builders, ang kailangang magbayad. Kailangang magbayad ng bawat sentimo ng pinsala, bawat sentimo ng pagkadismaya ng mga bumili. 115 milyong pesos, isang napakalaking halaga, isang imposible na halaga para sa isang tulad ko. Kung isasalin sa dolyar, halos 2 milyong dolyar. Sino ang makakapagbayad ng ganoong kalaking halaga, lalo na sa panahon na ito? Ang aking kumpanya ay hindi naman kasing laki ng mga dambuhalang korporasyon na mayroong bilyon-bilyong kita. Ang lahat ng aking ari-arian, ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng naipon ko, ay hindi sapat. Walang-wala. Naging abo ang lahat. Ang mga opisina, ang mga kagamitan, ang mga sasakyan ng kumpanya, ang aking sariling ipon, ang lahat ay naibenta para lamang mabayaran ang bahagi ng utang. Ang natitira ay ang malaking pagkakaiba na kailangan ko pa ring bayaran na sa ngayon ay imposibleng gawin, tila isang imposibleng misyon. Ang aking Honda Civic. Ito na lang ang natitira sa akin. Ang iba ay kinuha na ng bangko, ng mga nagpautang, ng mga naghahabol sa akin. Ito ang tanging simbolo ng aking nakaraan, ng aking mga biyahe papunta sa mga construction site, ng aking mga lakad kasama si Mateo noong bata pa siya, ng aming mga pangarap na itinayo sa bawat biyahe. Ngayon, ito ang aking tahanan. Isang bahay na may gulong, isang proteksyon mula sa ulan, isang kanlungan mula sa mga mata ng mapanghusgang mundo. Isang mundo na tila handang manghusga sa bawat pagkakataon, sa bawat pagkakamali. Nagmuni-muni ako habang patuloy ang pagbuhos ng ulan. Ang tunog ng ulan ay parang mga luha na hindi ko kayang ilabas. Mga luha na hindi ko pinapayagang dumaloy. Sino ba naman ang iiyak? Ako na isang taong buong buhay ay nagtrabaho, nagsumikap, nangarap para sa iba, para sa aking anak, para sa aking pamilya. Ang pag-iyak ay tila isang luho na hindi ko kayang bigyan ng pahintulot ang aking sarili sa sandaling ito. Kailangan kong maging matatag, kailangan kong maghanap ng paraan. Ngunit paano? Paano kung ang lahat ay kinuha na sa iyo, pati na ang iyong pag-asa, ang iyong huling hininga ng pag-asa? Ang aking tiyan ay kumakalam, nagproprotesta sa bawat minuto ng gutom. Ngunit ang sakit sa puso ay mas matindi, mas malalim. Ang sakit ng pagkawala, ang sakit ng kawalan ng katarungan, ang sakit ng pagdududa sa lahat ng iyong ginawa, sa lahat ng iyong pinaniniwalaan. Nagtrabaho ako ng husto, nagpakatapat ako. Wala akong ginawang mali, kundi ang magtiwala sa sistema, sa mga tao, at sa lupa. At ngayon, ako ang nagdurusa. Ako ang nagbabayad ng presyo ng isang bagay na hindi ko naman sinadya, ng isang bagay na lampas sa aking kontrol. Ang aking buong buhay ay tila isang malaking pagkakamali. Isang malaking pagkakamali na nagdulot sa akin ng ganitong kalagayan. Ang lahat ng pinangarap ko, ang lahat ng pinaghirapan ko, ay nawala na parang bula, nawala na parang usok na lumipad sa hangin. At ang pinakamasakit, ang pinakamabigat na pasanin, ay ang pakiramdam na mag-isa ako sa laban na ito. Nag-iisa. Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kakilala na kayang tulungan ako sa ganitong kalaking problema, sa ganitong kalaking trahedya. Lahat ay tila lumayo. Lahat ay tila naglaho sa sandaling ako ay bumagsak. Ganyan yata talaga ang buhay. Kapag nasa itaas ka, marami kang kasama, marami kang kaibigan, marami kang kakilala. Kapag nasa ibaba ka, ikaw na lang ang natitira, nag-iisa, walang kasama. At ito ang pinakamababang bahagi ng aking buhay, ang pinakamadilim na kabanata ng aking kwento. Napahawak ako sa aking dibdib, sumasakit ang bawat ugat. Ang bawat hininga ay parang isang mabigat na pasanin, isang mabigat na paghinga. Sinusubukan kong huminga ng malalim para lang pakalmahin ang aking sarili. Para lang magkaroon ng kahit konting kalinawan sa gitna ng unos na ito, sa gitna ng bagyo ng aking damdamin. Ngunit tila imposible. Ang aking isip ay puno ng mga tanong na walang sagot, ng mga takot na walang katapusan. Saan ako pupunta? Ano ang gagawin ko? Paano ako magsisimula ulit? Paano ko bubuuin ang sarili ko kung ang lahat ng piraso ko ay nagkalat na sa sahig?
At ang iba ay nawala na sa gitna ng dilim ng nakaraang gabi. Hindi na makikita, hindi na masusundan. Ang tanging kasagutan na alam ko, sa sandaling iyon, ay wala. Walang kasagutan. Walang direksyon. Walang wala. Pumikit ako, umaasa na kapag idinilat ko muli ang aking mga mata, ay magiging isang masamang panaginip lang ang lahat. Isang bangungot na maglalaho sa paggising. Ngunit nang dumilat ako, ang malamig na katotohanan ay nanatili. Ang patak ng ulan sa bubong ng kotse. Ang amoy ng Jollibee na lalong nagpapalimot sa akin sa sakit ng gutom, na lalong nagpapaalala sa akin ng aking kalagayan. Ang 400 pesos sa bulsa ko, at ang walang katapusang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Walang duda, ito ang pinakamalungkot, pinakamahirap, pinakamadilim na gabi sa buong 60 taon ng aking buhay. Isang gabi na tila walang katapusan. Isang gabi na tila sumisimbolo sa pagtatapos ng lahat ng aking pinaghirapan at pinangarap, ng lahat ng aking pinaniniwalaan. Ang gabi ay tila walang katapusan. Matapos ang maraming oras ng pagmuni-muni, ng pag-iisip, at ang walang saysay na pagtatangka kong makatulog sa loob ng aking sasakyan sa parking lot ng Jollibee, sumikat din ang araw. Isang bagong umaga, ngunit hindi ito naghatid ng bagong pag-asa sa akin. Sa halip, dala nito ang hamon ng pagharap sa isang katotohanan na mas masakit pa kaysa sa kawalan ng pera, kaysa sa kawalan ng tahanan. Ang pagharap sa aking nag-iisang anak, si Mateo, ang taong pinaglaanan ko ng aking buong buhay, ng aking buong kaluluwa. Binalikan ko ang lahat ng alaala. Si Mateo, ang aking munting anghel, ang aking munting biyaya, ang liwanag ng aking buhay. Simula nang maulila kami sa kanyang ina, na maagang binawian ng buhay, ako na ang nagsilbing parehong ama at ina sa kanya. Ginawa ko ang lahat. Nagtrabaho ako ng lampas sa aking kakayahan, lampas sa aking limitasyon, para lang maibigay sa kanya ang magandang buhay, ang magandang edukasyon, ang lahat ng pangangailangan niya. Ang bawat sentimo na kinikita ko sa Lito Builders ay hindi ko inilaan para sa sarili ko, kundi para sa kanya, para sa kanyang kinabukasan, para sa kanyang mga pangarap. Ang pangarap ko ay simple lang, ang makita si Mateo na nagtatapos ng kolehiyo, nagkakaroon ng magandang trabaho, at nagtatayo ng sarili niyang pamilya ng may dignidad at pagmamahal. Hindi ko hinangad na maging mayaman siya, kundi ang maging maligaya at may takot sa Diyos, isang responsableng tao. At nakamit niya ang lahat ng iyon, o sa tingin ko, nakamit niya. Nagtapos siya ng inhinyeriya, nagkaroon ng magandang trabaho sa isang prestihiyosong kumpanya, at napangasawa si Isabela, isang babaeng mula sa pamilyang tila may kaya, tila mayroong pangalan sa kanilang komunidad. Naalala ko pa ang araw ng kanilang kasal. Puno ako ng pagmamalaki. Akala ko, narating ko na ang rurok ng aking pagiging ama, ang rurok ng aking mga pangarap. Ang bahay na tinitirhan nila ngayon sa Quezon City, sa isang eksklusibong subdibisyon, iyon ang bahay na pinangarap kong bilhin para sa kanya, isang bahay na sumisimbolo sa aking tagumpay bilang ama. Isang lugar kung saan siya magiging komportable, kung saan niya mapapalaki ang kanyang pamilya ng may dignidad at seguridad, nang walang pag-aalala. Naglaan ako ng malaking bahagi ng aking ipon para matulungan sila sa down payment, sa mga renovations, sa mga kagamitan. Ginawa ko ang lahat dahil siya ang aking buhay, ang aking pag-asa, ang aking tanging pamilya. Ang biyahe papunta sa kanilang bahay ay tila isang paglalakbay sa kawalan, isang paglalakbay na puno ng pagdududa, ng takot. Ang bawat kilometro ay puno ng pagdududa, ng kaba sa aking dibdib. Paano ko sasabihin sa kanila ang nangyari? Paano ko ipapaliwanag na ang Lito Builders, ang lahat ng aming pinaghirapan, ay nawala na? Ang pakiramdam ay parang isa akong pulubi na lalapit sa kanyang anak para humingi ng limos, isang pulubi na walang ibang pagpipilian. Ang pakiramdam na iyon ay mas masakit pa kaysa sa pakiramdam ng gutom, mas masakit pa kaysa sa kawalan ng pera. Ito ay sakit ng pagkabigo, sakit ng pagtalikod. Nang makarating ako sa tapat ng gate ng kanilang bahay, nag-alinlangan ako. Matagal akong nakatayo doon, nakatingin sa magandang bahay, sa harding maayos ang pagkakatanim,
sa mga sariwang bulaklak na tila sumisigaw ng yaman at kagandahan. Ito ba ang bunga ng aking pagsisikap? O ito ba ang simula ng aking pinakamasakit na realidad? Kumuha ako ng malalim na hininga, pinilit na maging matatag. Isa akong ama at humihingi ako ng tulong sa aking anak. Hindi iyon dapat maging nakakahiya. Hindi iyon dapat maging mabigat. Iyon ay dapat na natural, normal sa isang pamilya. Nang buksan ko ang gate at lumakad papunta sa pintuan, narinig ko ang tahol ng kanilang aso, isang maliit na aso na pinaramihan pa ang ingay. Hindi ko pa man nakakatok, bumukas na ang pinto. Si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin, at sa isang iglap, naramdaman ko ang paglamig ng kanyang tingin, ang pagkadismaya na nakikita sa kanyang mukha. Para akong isang mantsa sa kanilang malinis na pintuan, isang mantsa na kailangan nilang alisin, na kailangan nilang itago. Ang kanyang ngiti ay pilit, halos hindi man lang umabot sa kanyang mga mata, tila isang maskara lamang. O tatay, ang kanyang bati. Ngunit ang tono ay puno ng pagkabigla at inis, tila isang pahayag na hindi ako welcome. Anong ginagawa ninyo rito? Hindi po ba kayo nagpaalam? Ang bawat salita ay parang suntok sa aking sikmura, parang isang matalim na balaraw na tumatama sa aking damdamin. Wala akong alam na kailangan ko pang magpaalam para dalawin ang sarili kong anak, para humingi ng tulong sa sarili kong pamilya. Pinilit kong ngumiti, isang pilit ng ngiti na halos hindi ko na maramdaman. Naparito lang ako, Isabela. May mahalaga lang akong sasabihin sa inyo ni Mateo. Biglang lumabas si Mateo mula sa loob ng bahay. Ang kanyang mukha ay parang nakakita ng multo. Ang kanyang mga mata ay umiiwas, hindi makatingin ng diretso sa akin, tila nahihiya, tila natatakot. Ito na ba ang Mateo na pinalaki ko? Ang Mateo na pinaglaanan ko ng lahat ng aking buhay, ng aking pagmamahal? Mateo, ang sabi ko, at nanginginig ang aking boses, puno ng pag-asa na sana ay maintindihan niya ako. May problema ako, anak. Malaking problema. Bago pa man ako makapagpatuloy, si Isabela na ang sumagot. Ang kanyang boses ay tila lumamig ng ilang degrees, lalong naging matalim, lalong naging walang puso. Tay, alam niyo po, hindi po ito ang tamang oras. Malapit na po kaming magkaroon ng mga bisita. Mga bisita po mula sa isang charity organization. Ang dami pong kailangang ayusin at medyo masikip po ang sala. Itinuro niya ang sala na sa aking paningin ay napakalawak pa para sa aming tatlo. Napakalawak pa para sa buong pamilya. Ang bawat salita niya ay pinipili ng maingat, ngunit ang intensyon ay malinaw, napakalinaw. Hindi ako welcome. Ako ay isang abala na kailangan niyang alisin. Pero Isabela, anak, ang pakiusap ko, na tila nagpupumilit na kumapit sa kahit anong piraso ng pag-asa. Sandali lang ako. Kailangan ko lang makausap si Mateo, mahalaga ito. Tumingin si Isabela kay Mateo at nakita ko ang isang hindi nakikitang signal na ipinadala niya, isang signal na tila nagpapahiwatig na dapat na siyang kumilos. Yumuko lang si Mateo. Yumuko siya na parang hindi niya ako kilala, na parang nahihiya siya sa aking presensya, sa aking pagkatao. Ang sakit ng makita ang iyong anak na yumuyuko sa harap ng kanyang asawa, na tila nahihiya sa sarili niyang ama. Ang sakit ay tumagos sa buto ko. Tay, si Michael po, ang sabi ni Isabela, na tinawag si Mateo sa kanyang Ingles na pangalan, na parang sinasadya, na parang nagpapahiwatig ng kanilang social status. Michael is under a lot of pressure at work. Hindi po namin kayang bigyan kayo ng emotional space ngayon. May mga sarili rin po kaming problema. May mga bills po kaming kailangang bayaran. At alam nyo naman, mahirap ang buhay ngayon. Ang Michael is under a lot of pressure. At ang hindi namin kayang bigyan kayo ng emotional space ay parang dalawang talim na sumaksak sa aking puso na nagiiwan ng malalim na sugat. Ang mga salitang iyon ay hindi lang nagbigay sa akin ng dahilan. Ito ay isang malinaw na pahayag na wala akong puwang sa kanilang buhay. Ang kanilang buhay na sa aking paningin ay mukhang maayos at komportable, ay tila punong-puno na.
Wala nang puwang para sa isang lumang tatay na may problema na tila isang pasanin. Naramdaman ko ang pagpatak ng luha sa aking pisngi, ngunit pinigilan ko ang aking sarili na umiyak. Pinigilan ko ang aking damdamin. Ayokong maging mahina sa harap nila. Ayokong makita nilang mas nasasaktan ako kaysa sa nararamdaman ko. Ngunit ang sakit ay napakalalim, napakabigat. Hindi ito tungkol sa kawalan ng pera o sa pagkawala ng aking kumpanya. Ito ay tungkol sa pagkawala ng aking anak. Ang Mateo na kilala ko, ang Mateo na minahal ko, ay tila naglaho na at napalitan ng isang estranghero na yumuyuko sa harap ng kanyang asawa, isang estranghero na hindi ko nakilala. Sa wakas, nagsalita si Mateo. Ang kanyang boses ay mahina, halos hindi ko marinig, tila isang bulong. Tay, pasensya na po. Talagang busy lang po talaga ako. Ito po. At inabot niya sa akin ang isang piraso ng papel. Isang piraso ng papel na naglalaman ng kanyang huling desisyon. Ito po ang address ng isang hotel na medyo mura. 5,500 piso lang po ang isang gabi. 5,500 piso sa isang iglap. Muling naramdaman ko ang lamig ng 100 pesos sa abulsa ko. Paano ako makakapagbayad ng ganoong kalaking halaga para sa isang gabi? Kung ang lahat ng aking pera ay sapat lang para sa isang maliit na pagkain. Ngunit hindi iyon ang puntong masakit. Ang puntong masakit ay ang kilos mismo. Ang pagbibigay niya ng address ng hotel, imbes na ipasok ako sa loob ng sarili niyang tahanan, imbes na alukin ako ng kahit sandali na manatili sa loob ng bahay na pinaghirapan kong tulungan. Tinitigan ko ang papel, pagkatapos ay tiningnan ko si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin sa sahig. Hindi niya kayang harapin ako. Hindi niya kayang tingnan ang sakit sa aking mga mata, ang pagkadismaya na nakikita sa aking mukha. Hindi niya kayang harapin ang kanyang sariling konsensya. Mateo, ang mahina kong sabi, at napuno ng kalungkutan ang aking tinig, puno ng pakiusap. Alam mo ba kung gaano ko pinaghirapan ang bawat sentimo na ibinigay ko sa inyo? Alam mo ba kung gaano ko pinangarap na magkaroon ka ng magandang buhay? Alam mo ba ang lahat ng sakripisyo ko para lang makamit mo ang lahat ng ito? Ngunit hindi siya sumagot, hindi siya tumingin sa akin. Ang tanging nakikita ko ay ang kanyang balikat na tila bumagsak, ang kanyang katawan na tila natatakot, na tila walang magawa. Ang kanyang asawa, si Isabela, ay nakatayo sa tabi niya, na tila nagbabantay, na tila nagpapahiwatig na dapat na akong umalis, na dapat na akong lumisan. Sa sandaling iyon alam ko, ito na ang katapusan. Ang katapusan ng aking pagiging ama sa kanyang mga mata. Ang katapusan ng aming relasyon. Ang pinto ng kanilang bahay ay hindi lang basta nakasarado. Ito ay bumagsak ng malakas sa akin. At ang tunog ay tila umalingaw-ngaw sa aking buong pagkatao. Ito ay isang pinto na sarado, hindi lang para sa gabi, kundi para sa buong buhay. Isang pinto na hinding-hindi na muling bubuksan. Hindi ako nagsalita pa. Hindi na ako nagpumilit. Walang saysay. Ang kanilang desisyon ay malinaw. Ako ay isang pasanin, isang kahihiyan, isang taong ayaw nilang makita. Tumalikod ako ng dahan-dahan, ang bawat hakbang ay tila 1,000 kilo ang bigat. Tila bawat hakbang ay isang pagpapahirap. Lumabas ako ng gate at nang marinig ko ang pag-click ng kandado na tila nagtatapos sa lahat, naramdaman ko ang napakalaking butas sa aking dibdib. Ang butas na ito ay mas malalim pa kaysa sa butas na nilikha ng pagkawala ng aking kumpanya at ng aking pera. Ito ang butas ng pagkawala ng isang anak, ng isang pamilya, ng lahat ng aking pinaniniwalaan. Muling sumakay ako sa aking Honda Civic. Ang loob ng sasakyan ay tila lalong lumamig, lalong naging walang buhay. Nagsimulang umulan muli, malakas at walang awa, na tila sumasalamin sa aking kalooban. Ang bawat patak ay parang isang patak ng luha, hindi lang mula sa akin, kundi mula sa lahat ng nawala sa akin, mula sa lahat ng aking pinagdaanan. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Walang hotel, walang tirahan, walang anak, walang pamilya. Tanging ang lumang kotse na ito at ang sakit na tila walang katapusan. Naramdaman ko ang pag-akyat ng pait sa aking lalamunan.
Hindi lang ito pait ng kalungkutan, kundi pait ng galit. Galit sa sarili ko dahil sa pagiging bulag, sa pagiging napakagaling. Galit sa kanilang kawalang puso. Galit sa mundong tila puno ng kawalan ng katarungan. Ngunit kanino ko ipapahayag ang galit na ito? Walang nakikinig. Walang nakakakita. Tanging ang aking sarili. Tanging ang aking sariling kaluluwa. Ang gabi ay bumalik, mas madilim kaysa sa nakaraan. Ang aking mga mata ay nakatingin sa kawalan. Sa dilim sa labas ng aking bintana, ang aking isip ay pilit na naghahanap ng kasagutan ng kahit anong liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngunit wala. Tanging ang lamig, ang pagod, at ang pakiramdam na ako ay nag-iisa sa mundo, nag-iisa, walang kasama. Wala akong alam kundi ang pagpikit ng mga mata at umasa na sa pagising ko ay magbabago ang lahat. Ngunit alam kong, minsan, ang pag-asa ay isang luho na hindi kayang bilhin ng 400 pesos. At sa ngayon, wala akong iba kundi ang 400 pesos na iyon at ang sakit ng pagtalikod ng aking anak. Ang pagtulog sa loob ng isang sasakyan ay isang bagay na hindi ko inakala na mararanasan ko sa buong buhay ko. Matapos ang lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng aking naabot, ang lahat ng aking itinayo, ngayon ay nakakulong ako sa loob ng aking Honda Civic na pinipilit kong iskong ara ang aking mga mata sa gitna ng ingay ng gabi at ng lamig na dumadaloy mula sa labas na tila sumusubok sa aking pagtitiis. Ang bawat paggalaw ko ay nagdudulot ng sakit sa aking likod at leeg. Ang aking mga buto ay tila nagpuprotesta sa bawat paggalaw. Ang bawat hininga ay parang isang malalim na pagbuntong hininga, puno ng pagod at kalungkutan. Gutom ako, ngunit ang lamig ay mas matindi. Ang lamig ng pag-iisa, ang lamig ng kawalan, ang lamig ng pagtalikod ng pamilya. Ang aking isip ay tila isang sirang plaka. Paulit-ulit na pinapatugtog ang mga salita ni na Isabela at Mateo. Hindi po kami kayang bigyan kayo ng emotional space. Michael is under a lot of pressure. Address ng hotel. Ang mga salitang iyon ay tila mga anino na sumusunod sa akin, na nagpapahirap sa bawat sandali ng aking pag-iisip, sa bawat alaala. Hindi lang nawala ang aking pera at kumpanya. Nawala ko rin ang aking anak, ang aking pamilya, ang aking tahanan. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay tila humihigop sa akin, pababa sa isang butas na napakalalim, isang butas na tila walang ilaw, walang katapusan. Sa gitna ng aking pagtatangka na makatulog, na makalimot kahit saglit sa aking kalagayan, na makahanap ng kahit konting kapayapaan sa gitna ng aking pagdurusa, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng aking cellphone. Isang biglaang, matinis na tunog na bumiyak sa katahimikan ng gabi na nagpabalik sa akin sa realidad. Nagulat ako. Sino ang tatawag sa akin sa ganitong oras? 3:00 na ng madaling araw, isang oras ng karaniwang tulog ang lahat. Wala akong ibang inaasahang tawag kundi ang mga bangko na humahabol sa akin, ngunit hindi sila tatawag sa ganitong oras, hindi sila ganito ka-disrespectful. Kinuha ko ang aking cellphone. Ang screen ay nagbibigay ng kakaibang numero, isang numero na hindi ko kilala, isang numero na hindi ko kailanman nakita. Nag-alinlangan ako. Baka naman isang maling tawag lang o isang panloloko, isang dagdag na pasanin. Ngunit sa sitwasyon ko ngayon, wala akong mawawala. Literal na wala na akong mawawala. Sinagot ko ang tawag na mayroong kakaibang kaba sa aking dibdib. Hello? Ang aking boses ay pagod at halos hindi marinig, puno ng pagod at pag-iisa. Magandang gabi po, Ginoong Lito Ramirez. Isang formal, magalang na boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Ang kanyang Tagalog ay malinis at ang tono ay nagpapahiwatig ng pagiging propesyonal, ng pagiging maingat. Hindi ito ang karaniwan mong maririnig mula sa mga call center o mga nagbebenta na tila nagmamadali at walang pakialam. Ako nga, sino po ito? Tanong ko, habang pinipilit kong ayusin ang aking sarili sa upuan ng kotse, pilit na pinapanatili ang kaunting dignidad. Ako po si Edmundo, ang katiwala ni Ginoong Ramon de la Cruz, ang kanyang tugon. At ang pangalan na iyon ay tila umalingaw-ngaw sa buong loob ng aking sasakyan.
Pinatawagan po niya kayo dahil gusto niya kayong makilala sa lalong madaling panahon sa kanyang tirahan sa Makati. Si Ginoong Ramon de la Cruz, bigla akong napabalikwas. Ang pangalan na iyon ay hindi estranghero sa akin. Si Ramon de la Cruz. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa kanya? Ang isa sa mga pinakamayamang tao sa Pilipinas. Ang pangalan niya ay madalas na lumalabas sa mga balita, sa mga magasin tungkol sa negosyo, sa mga listahan ng mga pinakamayamang personalidad sa bansa. Ang kanyang pangalan ay simbolo ng yaman, kapangyarihan at impluensya. Bakit naman niya ako tatawagan? Isang Lito Ramirez na walang-wala na ngayon. Isang Lito Ramirez na halos wala nang makain. Ginoong Edmundo, sa tingin ko po, nagkamali po kayo ng tawag, ang sabi ko, na may pagdududa sa aking tinig, puno ng kawalan ng paniniwala. Wala po akong kinalaman sa ganyang klasing tao. Isa lang po akong ordinaryong tao, isang taong nalugi. Hindi po kami nagkakamali, Ginoong Ramirez, ang mariin niyang sabi. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may autoridad. Tila walang duda sa kanyang sinasabi. Ang aming Ginoong Ramon ay personal na humiling na kayo ay hanapin. Mayroon siyang napakahalagang bagay na gustong sabihin at ibahagi sa inyo. Alam po namin ang inyong buong pangalan, ang inyong kaarawan, at ang pangalan ng inyong dating kumpanya, ang Lito Builders. Bigla akong kinabahan. Paano nila nalaman ang lahat ng detalyeng iyon? Ang aking kaarawan, ang Lito Builders, kung hindi sila nagkakamali, at kung ang tawag ay mula nga sa kampo ni Ramon de la Cruz. Anong ibig sabihin nito? May kinalaman ba ito sa aking kaso? May kinalaman ba ito sa aking nakaraan? Ang aking isip ay nagtatakbuhan sa iba't ibang posibilidad. Karamihan ay imposibleng mangyari, karamihan ay lampas sa aking imahinasyon. Pero, bakit po? Ano po ang kailangan niya sa akin? Tanong ko. Ang aking puso ay nagsisimula nang bumilis ang tibok, puno ng kaba. Hindi ko po maaaring idetalye sa telepono, Ginoong Ramirez. Ang sagot ni Edmundo, ang kanyang boses ay nanatiling formal. Ngunit ang aming amo ay nag-aalok po ng 30,000 pesos bilang bayad sa inyong pamasahe at abala. Kailangan lang po namin ang 1 oras ng inyong oras bukas ng umaga sa aming tirahan sa Makati. 30,000 pesos? 30,000 pesos? Ang numero na iyon ay tila tumagos sa aking pag-iisip. Tila isang ilaw na lumiwanag sa dilim ng aking kawalan. Sa isang iglap, parang lumiwanag ang dilim sa paligid ko. 30,000 pesos. Iyon ay halos 70 beses ng 400 pesos na natitira sa aking bulsa. Iyon ay halos 6 na gabing pananatili sa hotel na inalok sa akin ni Mateo. Iyon ay isang malaking halaga para sa isang tulad kong walang-wala, isang tulad kong halos wala ng pag-asa. Para sa 1 oras? 1 oras lang? Nagsimulang magtalo ang aking isip. Baka ito ay isang bitag. Baka ito ay isang panloloko. Ngunit ano ba ang kukunin nila sa akin? Wala akong pera, wala akong ari-arian, wala akong kapangyarihan, wala akong mawawala. At ang pag-asa, ang munting kislap ng pag-asa na hatid ng 30,000 pesos ay tila mas matimbang kaysa sa aking pagdududa. Maaari kong gamitin iyon para makakain ng ilang araw, para makabili ng gamot kung kinakailangan, para lang makahinga ng ilang araw, para lang makahanap ng panibagong pag-asa. Sa Makati po, saang address po? Tanong ko at napansin kong nanginginig ang aking boses, hindi dahil sa lamig kundi dahil sa kaba at pag-asa. Binigyan ako ni Edmundo ng detalyadong address, kasama ang oras ng pagkikita. Maaari po kayong magpunta sa ganap na 8:00 ng umaga. Mayroon pong mag-aabang sa inyo sa gate. Huwag po kayong mag-alala. Matapos ang tawag, matagal akong nakatulala. Ang aking puso ay bumubulusok. Ang aking isip ay tila isang bagyo ng mga tanong, isang bagyo ng pagkalito. Sino si Ramon de la Cruz? Bakit niya ako gustong makita? Bakit alam niya ang aking detalye? At bakit handa siyang magbayad ng ganoong kalaking halaga para sa 1 oras lamang ng aking oras? Ang 30,000 pesos ay tila isang ilaw na sumilip sa dilim ng aking kawalan ng pag-asa. Ito ay hindi lamang pera, ito ay simbolo.
Simbolo ng posibilidad, simbolo na marahil. Meron pang ibang landas, meron pang ibang pagkakataon. Matapos ang lahat ng trahedya, matapos ang lahat ng pagtalikod ng aking anak, meron pa palang naghahanap sa akin. Meron pa palang nag-aalok ng tulong, kahit na hindi ko alam kung ano ang kapalit. Hindi na ako nakatulog. Ang bawat sandali ay puno ng pag-iisip. Ang pangalan ni Ramon de la Cruz ay tila gumuguhit sa aking isip. Ang kanyang kaharian ng yaman, ang kanyang impluensya, ang kanyang kapangyarihan. At ako, isang ordinaryong tao, isang taong nalugi, isang taong halos walang-wala, isang kakaibang pagtatagpo, isang kakaibang imbitasyon. Ang pakiramdam ko ay parang isa akong maliliit na gamugamo na inaakit ng isang malaking ilaw. Hindi alam kung ano ang naghihintay sa kabilang dulo, kung ito ba ay isang bitag o isang pagkakataon, isang pag-asa. Ngunit sa puntong ito ng aking buhay, kung saan wala na akong ibang kapitan, kundi ang aking sariling pag-asa, handa akong sumugal. Handa akong harapin ang anumang naghihintay sa akin. Marahil ito na ang simula ng isang bagong kabanata. O marahil, ito ay isa lamang panibagong pagsubok, isang panibagong pagkakataon para masaktan ako ng mundong ito na tila laging handang manakit. Ngunit ang kislap ng 30,000 pesos ay sapat na para bigyan ako ng lakas na sumugal. Sapat na para kumapit sa kahit anong piraso ng pag-asa, sa kahit anong liwanag sa dilim. Humiga ako, nakatingin sa kisame ng aking kotse, habang ang mga ulap sa labas ay unti-unting lumilinaw. Hindi na umuulan, isang bagong umaga nga. At ang umaga na ito ay tila magdadala ng isang pangyayaring hinding-hindi ko malilimutan, isang pangyayari na magbabago sa lahat. Ito ay maaaring ang pinakamalaking pagkakataon o ang pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay ko, walang katiyakan. Ngunit sa puntong ito, ang katiyakan ay isang luho na hindi ko na iniisip. Ang tanging mahalaga ay ang sumunod sa tawag at tingnan kung saan ako dadalhin ng tadhana, kung saan ako dadalhin ng kapalaran. Ang umaga ay dumating ng mayroong kakaibang bigat, isang bigat na hindi lang sa aking balikat kundi maging sa aking kalooban. Ang aking Honda Civic na tila lalong lumuma at lalong kumupas sa bawat araw na lumilipas ay nag-aalangan na umandar, na para bang nagdadalawang isip din ito sa paglalakbay na aming haharapin. Nagdadasal ako na sana ay hindi naman ito magkaproblema sa gitna ng daan, lalo na sa gitna ng Makati, na puno ng mga mamahaling sasakyan at matataas na gusali. Ang aking damit ay ang pinakamainam kong uniforme noon sa Lito Builders, na maingat kong isinabit sa likod ng upuan para hindi malukot, isang damit na sumisimbolo sa aking nakaraan, sa aking pagkatao. Ito ang tanging maayos na damit ko na natitira at pinilit kong plansahin ito gamit ang init mula sa makina ng kotse, isang desperate na pamamaraan para lang magmukha akong presentable, para lang mapanatili ang kaunting dignidad sa gitna ng aking kalagayan. Ang aking buhok ay maingat kong sinuklay. Ang aking mukha ay pinilit kong bigyan ng kaunting dignidad kahit na ang loob ko ay nanginginig sa kaba at pag-asa. Ang biyahe papunta sa Makati ay isang pagsubok. Ang traffic ay tila nagpapabagal sa bawat minuto na nagdadagdag sa aking kaba, sa aking pag-aalala. Habang papalapit ako sa destinasyon, unti-unting nagbabago ang tanawin. Mula sa karaniwan at tabalang kalsada na puno ng ingay at polusyon, unti-unting nakikita ang matataas na pader, mga bakod na may disenyong pangmayaman at mga tarangkahan na tila nagbabantay sa isang lihim na mundo, isang mundo ng yaman at kapangyarihan. Alam kong papalapit na ako sa lupain ng mga mayayaman, isang lugar na tila imposibleng maabot ng isang tulad ko. Nang makarating ako sa address na ibinigay ni Edmundo, tumambad sa akin ang isang napakalaking gate na yari sa pinong bakal. Ang gate ay tila isang gawa ng sining na mayroong mga detalyadong disenyo at mayroong isang malaking D na nakaukit sa gitna na siguro ay para sa De La Cruz, isang simbolo ng isang malaking pangalan. Ang taas ng pader ay halos kasing taas ng isang 2 palapag na bahay na mayroong mga CCTV camera at mga security lights na tila laging nakabantay, laging nagmamanman. Ang lahat ay sumisigaw ng yaman, ng kapangyarihan, ng isang mundo na napakalayo sa aking kinagisnan, sa aking pinagmulan. Nag-alinlangan ako,
Tama ba ang ginagawa ko? Isang tulad kong ordinaryong tao na halos walang-wala ay pupunta sa tirahan ng isa sa mga pinakamayamang pamilya sa bansa? Ang aking Honda Civic ay tila lalong lumiit at lalong kumupas sa harap ng maringgal na tarangkahan, tila isang mantsa sa gitna ng lahat ng kagandahan. Pakiramdam ko, lalo akong nagmukhang kawawa, lalo akong nagmukhang wala sa lugar, isang dayuhan sa sarili kong bansa. Nagpakatatag ako at dahan-dahang idinikit ang aking sasakyan sa intercom. Magandang umaga po. Ako po si Lito Ramirez. May appointment po ako kay Ginoong Ramon de la Cruz, ang sabi ko sa intercom. Ang aking boses ay medyo nanginginig, puno ng kaba. Ilang sandali lang, sumagot ang isang boses. Sige po, Ginoong Ramirez, pakihintay lang po. Bubuksan na po ang gate. Biglang umangat ang bakal na tarangkahan na tila bumubukas ang isang pintuan patungo sa ibang mundo. Isang mundo na hindi ko kailanman inakala na aking mapupuntahan. Dahan-dahan kong pinaandar ang aking sasakyan sa loob. Ang driveway ay napakalawak, pinahiran ng pinong graba at mayroong mga nakahanay na mamahaling sasakyan sa gilid. Mercedes, BMW at isang Lexus SUV. Ang aking lumang Honda Civic ay tila isang dayuhan sa gitna ng mga high-end na sasakyang ito, tila isang maliit na bangka sa gitna ng malalaking barko. Pakiramdam ko, lalo akong nagmukhang kawawa, lalo akong nagmukhang wala sa lugar. Ang tanawin sa paligid ay nakamamangha, malawak ang hardin na puno ng mga iba't ibang uri ng halaman at bulaklak, na tila bawat isa ay maingat na pinili at inalagaan. Ang mga damo ay maingat na inalagaan, berde at sariwa, tila isang karpet na naghihintay na apakan. Mayroong mga malalaking puno ng saging, mangga, at ilang matatandang puno ng saging na nagbibigay ng malalim na lilim, na tila nagsasabi ng kanilang matagal na kasaysayan. Ang bawat sulok ay tila pinagplanuhan at pinag-isipan ng mabuti, walang anumang bahagi na hindi pinansin. Mayroong mga fountains na nagpapalabas ng tubig, na nagbibigay ng nakaka-relax na tunog, isang tunog na tila nagpapahinahon sa aking kaba. Ang hangin ay sariwa, puno ng amoy ng mga bulaklak at ng malinis na lupa. Ito ay isang hasyenda, isang mansyon, isang kaharian. Ang mansyon mismo ay napakalaki at elegante, kulay puti, na mayroong mga klasikong disenyo na tila gawa sa pinakamahusay na materyales. Ang mga bintana ay malalaki, na nagpapapasok ng maraming natural na liwanag, na tila nagpapahiwatig ng transparency at kagandahan. Ang lahat ay nagpapahiwatig ng yaman at kagandahan ng isang buhay na puno ng luho. Nang makarating ako sa harap ng pangunahing pintuan, mayroong isang lalaki na naghihintay sa akin. Siya si Edmundo, siguro. Nakasuot siya ng malinis na uniforme. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang ngiti ay propesyonal, ngunit mayroong isang kakaibang paggalang. Magandang umaga po, Ginoong Ramirez. Maligayang pagdating po sa aming tirahan, ang bati niya, at iginiya ako sa loob ng bahay. Pagpasok ko sa loob, lalo akong namangha. Ang loob ng mansion ay kasing elegante ng labas. Ang sahig ay yari sa pinakintab na kahoy, na mayroong malalaking alfombra sa gitna, na tila nagpapahiwatig ng isang malaking espasyo. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga sining, mga pinta na tila napakamahal, at mga lumang koleksyon ng sining na tila mayroong maraming kasaysayan, na tila nagsasabi ng mga kwento ng nakaraan. Ang lahat ay malinis, maayos, at mayroong amoy ng mamahaling pabango at ng sariwang hangin. Isang amoy na nagpapakalma sa aking mga nerbiyos. Iginiya ako ni Edmundo sa isang pasilyo na mayroong mga pinto sa magkabilang gilid at pagkatapos ay binuksan niya ang isang malaking pintuan. Narito po si Ginoong Ramon, ang sabi niya. Pumasok ako sa isang malawak na opisina. Ang silid ay puno ng mga libro na nakahanay sa mga matataas na aparador na tila isang silid-aklatan. Mayroong isang malaking mesa sa gitna na yari sa pinong kahoy na mayroong mga dokumento at mga papel na nakalagay sa ibabaw na tila nagpapahiwatig ng maraming trabaho. Ang ilaw ay nanggagaling sa malalaking bintana na nagpapapasok ng maraming natural na liwanag na nagbibigay ng nakaka-relax na kapaligiran, isang kapaligiran na tila nagpapahinahon. Sa dulo ng silid, sa tabi ng bintana,
Nakaupo si Ginoong Ramon de la Cruz. Nakaupo siya sa isang wheelchair at sa unang tingin, agad kong napansin ang kanyang kapayatan. Ang kanyang mukha ay payat at ang kanyang balat ay tila maputla na nagpapahiwatig ng sakit. Ang kanyang buhok ay puti na at ang kanyang mga braso ay tila ng hina. Ang kanyang katawan ay nagpapahiwatig ng malaking paghihirap ng sakit na tila kinakain ang kanyang lakas. Mukhang may malubha siyang sakit tulad ng kanser na tila kinakain ang kanyang lakas at kalusugan dahan-dahan. Ngunit nang magkatinginan kami, agad kong nakita ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang pisikal na panghihina, ang kanyang mga mata ay matalim pa rin, malalim, at tila nakikita ang lahat. Parang mga mata ng isang agila, matatalim, mausisa, at puno ng kakaibang kapangyarihan. Ang mga matang iyon ay tila mayroong sariling buhay na nagpapahiwatig na sa kabila ng lahat ng kanyang nararanasan. Ang kanyang isip ay nananatiling matalas at malakas, walang kapantay. Tumingin siya sa akin ng diretsyo at isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa akin. Paggalang, takot, at isang malalim na pag-iisip kung bakit ako narito. Hindi siya nagsalita agad. Pinagmasdan niya ako, tila sinusuri ang bawat detalye ng aking pagkatao, ang bawat galaw ko. Ang bawat sandali ng katahimikan ay tila isang napakahabang minuto. Ang kanyang tingin ay tila tumagos sa akin na para bang nababasa niya ang lahat ng aking nararamdaman, ang lahat ng aking nakaraan, at ang lahat ng aking mga lihim. Ang aking puso ay bumubuluso. Ang kaba ay lalong lumala. Ano ang sasabihin niya? Ano ang kailangan niya sa akin? Ang lahat ng aking pagdududa, ang lahat ng aking katanungan ay tila nakabitin sa hangin, naghihintay ng kasagutan. Naramdaman ko ang lamig ng pawis na dumadaloy sa aking likod. Sa loob ng maringal na mansyon na ito, sa harap ng isang taong may kapangyarihan, ako ay isang maliit na tao na walang ibang dala kundi ang kanyang katahimikan at ang kanyang kawalan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi na mayroon siyang alam, isang bagay na mahalaga, isang bagay na magbabago sa lahat. At sa sandaling iyon, alam kong ang aking buhay ay malapit ng magbago sa isang paraan na hindi ko inasahan, sa isang paraan na hindi ko kailanman pinangarap. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay napakabigat, tila mayroong sariling buhay na humihigop sa lahat ng tunog. Tanging ang mahinang tunog ng hangin na dumadaloy mula sa aircon at ang malumanay na paggalaw ng mga kurtina sa bintana ang aking naririnig. Si Ginoong Ramon na nakaupo sa kanyang wheelchair ay patuloy na nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kaibuturan ng aking pagkatao, sa aking kaluluwa. Pakiramdam ko, wala akong maitatago sa kanya, na kahit ang pinakamalalim kong mga lihim ay nababasa niya sa aking mga mata, sa aking mga galaw. Ang kanyang tingin ay matalim, puno ng kaalaman, at may kakaibang kapangyarihan na tila nang hihigop ng lahat ng aking enerhiya na nagpapahinahon sa aking sarili. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw at may awtoridad, na nagpapahiwatig na kahit gaano siya kahina sa pisikal, ang kanyang isip ay matalas pa rin, malakas pa rin. Lito, ang sabi niya, at ang tunog ng aking pangalan sa kanyang bibig ay tila umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang hiyaw sa gitna ng katahimikan. Naaalala mo pa ba ang gabing iyon? 8 taon na ang nakalipas. Ang gabing iyon ng malakas na ulan at bagyo sa National Highway No. 2, malapit sa gilid ng bangin. Ang mga salitang iyon ay tila mga yelo na bumuhos sa aking katawan. Bigla akong nanlamig, isang kakaibang lamig ang dumaloy sa aking mga ugat. Ang aking dugo ay tila nanigas sa aking mga ugat, hindi na dumadaloy. Ang aking puso ay bumulusok ng napakabilis, na para bang susundutin ito mula sa aking dibdib, na para bang gustong kumawala. Ang aking hininga ay huminto, at ang aking mga mata ay nanlaki sa pagkabigla, sa takot, sa kawalan ng paniniwala. Ang mga salitang iyon, ang lugar, ang panahon, ang lahat ay nagpapaalala sa akin ng isang alaala na pinilit kong ibaon ng napakalalim sa aking pag-iisip, sa aking kaluluwa. Isang alaala na pinilit kong kalimutan,
Isang bangungot na ayaw kong balikan. Isang bangungot na ayaw kong ipaalala. Hindi ako makapagsalita. Ang aking lalamunan ay tila natuyo. Ang aking bibig ay tila nakasarado, walang anumang salita na lumalabas. Tanging ang pagkabigla at ang takot ang aking nararamdaman. Paano niya nalaman? Paano niya nalalaman ang tungkol sa gabing iyon? Ang gabing iyon na tanging ako lang ang nakakaalam, o sa tingin ko. Ang National Highway No. 2, malapit sa gilid ng bangin. Ang lugar na iyon ay isang liblib na bahagi ng probinsya, isang lugar na karaniwan mong dinadaanan kapag may malayo kang pupuntahan, isang lugar na madilim at walang tao. Noong gabing iyon, ako ay galing sa isang construction site, sa isang kalapit na bayan, sa isang liblib na lugar. May problema sa mga kagamitan at kailangan kong puntahan ng personal para ayusin kahit gabi na. Gabi na nang ako ay pauwi at nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan na tila walang katapusan. Ang gabi ay maitim, walang buwan, walang bituin. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas na parabang binubuhos ng langit ang lahat ng tubig nito na tila gustong lunurin ang buong mundo. Ang hangin ay umuugong at ang mga puno sa tabi ng kalsada ay yumuyuko sa lakas ng ihip ng hangin na parabang sumasayaw sa gitna ng bagyo. Ang kalsada ay madulas at ang visibility ay halos wala na. Hindi mo na makita ang iyong dinadaanan. Ang bawat pagmamaneho ay isang pagsubok, isang panganib, isang pagsubok sa iyong kakayahan. Dahan-dahan lang ang aking pagmamaneho. Nakakapit ng mahigpit sa manibela ng aking lumang van ng Lito Builders na tila ito ang aking huling pag-asa. Bigla, sa isang iglap, isang flash ng ilaw ang nakita ko sa aking harapan. Isang kotse, isang mamahaling kotse, na tila nawalan ng kontrol, na para bang isang laruan na lumipad. Ang sasakyan ay bumibilis, na tila nawalan ng preno, at sumasayaw-sayaw sa gitna ng kalsada dahil sa madulas na daan, na tila anumang oras ay mawawalan ng balanse. Sa isang iglap, nakita ko ang bangin sa gilid ng kalsada. Isang matalim na gilid na sa ilalim ay isang ilog na sigurado akong puno na ng tubig dahil sa malakas na ulan, isang ilog na tila naghihintay na lumamon. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Sa mga sandaling iyon, ang aking isip ay tila naglaro ng isang slow-motion replay. Ang takot sa aking puso ay hindi ko maipaliwanag. Kung hindi ako kikilos, direktang babangga ang sasakyang iyon sa akin. Hindi ko na alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin, ngunit sa isang iglap, ibinaling ko ang manibela. Sa halip na idiretso ang aking sasakyan at hayaan itong bumangga sa akin, ipinihit ko ito ng mabilis at sinadyang ibangga ang aking van sa railes ng kalsada. Ang malakas na ingay ng pagbangga, ang tunog ng bakal na sumasalpok, ang pag-uga ng aking sasakyan, lahat ay tila isang malakas na putok sa aking tainga, isang putok na hinding-hindi ko malilimutan. Ang pagbangga ay nagdulot ng matinding yugyog sa aking katawan. Ang aking ulo ay tumama sa manibela at naramdaman ko ang sakit sa aking balikat at dibdib. Ngunit sa kabila ng sakit, ang aking mga mata ay nakatutok sa kotseng iyon. Nakita ko itong lumipad sa gilid ng bangin na tila isang laruan na itinapon sa kawalan. Ang tunog ng pagbagsak nito sa ilalim, sa ilog, ay malabo na dahil sa lakas ng ulan, ngunit alam kong nahulog ito. Biglang bumalik ako sa kasalukuyan, sa opisina ni Ginoong Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa akin, naghihintay ng aking tugon. Hindi ko na kailangan pang sumagot. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi na alam niya ang lahat. Ang gabing iyon, matapos ang aksidente, kahit na nasaktan ako at ang aking sasakyan ay nasira, ang aking unang naisip ay ang taong nasa loob ng kotseng nahulog. Kailangan kong tulungan. Kahit gaano kadelikado ang sitwasyon, ang aking konsensya ay nagtulak sa akin na kumilos. Ang lugar na iyon ay liblib at walang ibang sasakyan na dumaraan. Ako lang ang naroon, nag-iisa. Kaya kahit masakit ang aking katawan, bumaba ako ng sasakyan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos at ang putik sa gilid ng bangin ay madulas, mapanganib. Wala akong kagamitan.
Tanging ang aking mga kamay at ang aking lakas. Dahan-dahan akong bumaba, nakakapit sa mga ugat ng puno at sa mga bato, sa mga piraso ng lupa, pilit na pinapanatili ang balanse. Ang dilim ay malalim, at ang tanging ilaw na mayroon ako ay ang flashlight ng aking cellphone, na halos hindi makita ang lahat. Naalala ko pa ang takot na naramdaman ko. Ang takot na madulas ako at mahulog din. Ang takot na baka hindi ko na makita si Mateo, ang aking anak. Ngunit ang pakiramdam ng pagtulong ay mas matimbang kaysa sa aking takot. Kailangan kong makarating sa ibaba. Kailangan kong tulungan ang sinumang nasa loob ng sasakyan. Pagdating ko sa ilalim, ang kotse ay halos nakalubog na sa tubig ng ilog. Ang tubig ay mabilis na dumadaloy at ang loob ng sasakyan ay unti-unting napupuno ng tubig. Nakita ko ang isang figura sa loob, isang lalaki, na tila walang malay. Kailangan ko siyang ilabas. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Ang lahat ng alaala na iyon ay bumalik sa akin ng sabay-sabay. Ang takot, ang pagod, ang sakit, ang determinasyon. Pinilit kong kalimutan ang gabing iyon dahil sa trauma. Ang bangungot ng pagkakita sa isang sasakyan na nahuhulog sa bangin at ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa harap ng kalikasan. Ngunit ngayon, ang alaala na iyon ay nasa harap ko, sa bibig ng isang taong hindi ko inakala na magkokonekta sa gabing iyon. Naalala ko po, Ginoong Ramon, ang sabi ko sa wakas, ang aking boses ay bahagyang nanginginig, puno ng pagkabigla at paggalang. Ang gabing iyon ay isang bangungot na pinilit kong kalimutan. Hindi ko na inakala na babalikan pa ito. Tumingin siya sa akin, at ang kanyang mga mata ay tila lumiwanag ng kakaibang liwanag. Hindi ito liwanag ng paghatol, kundi liwanag ng pag-unawa, ng pagkilala. At sa sandaling iyon, alam kong ang koneksyon naming dalawa ay mas malalim kaysa sa aking naisip. Hindi lang ito isang tawag para sa isang simpleng pagpupulong. Ito ay isang tawag mula sa nakaraan, isang tawag na magbabago sa lahat, isang tawag na maglalantad ng katotohanan. Patuloy akong nakatingin kay Ginoong Ramon, na may pagkabigla at pag-aalinlangan sa aking mga mata. Hindi ko pa rin lubos na maintindihan ang lahat. Ang gabing iyon, ang aksidente, ang aking pagtatangka na iligtas ang isang estranghero. Paano siya, ang Ginoong Ramon de la Cruz, ang pinakamayamang tao sa Pilipinas, ang konektado sa bangungot na iyon? Ang aking isip ay tila lumulutang sa gitna ng kawalan. Pinutol niya ang katahimikan. Ang kanyang boses ay tila may halong emosyon, malalim na emosyon, na tila nagpupumilit na lumabas. Ako, Lito. Ako ang taong nasa loob ng kotseng iyon, ang sabi niya, at ang bawat salita ay tila bumabaon sa aking puso, sa aking kaluluwa. Ako ang taong bumagsak sa ilog, ang taong unti-unting nalulunod sa loob ng sarili kong sasakyan habang ang aking buhay ay tila naglalaho na. Bigla akong napatayo sa aking upuan, hindi makapaniwala. Ang aking isip ay tila nagproseso ng impormasyon ng napakabagal, hindi kayang tanggapin ang katotohanan. Siya, si Ginoong Ramon de la Cruz, ang lalaking nasa loob ng kotseng iyon, ang lalaking inakyat ko mula sa bangin, ang lalaking pinilit kong ilabas mula sa ilalim ng tubig. Ang lahat ay tila hindi ka panipaniwala, tila isang napakalaking biro ng tadhana. Noong gabing iyon, patuloy niya, ang kanyang boses ay puno ng alaala. Nawalan ako ng malay nang bumangga ang kotse. Ang tubig ay unti-unting pumasok sa loob, lumalamon sa akin. Akala ko, iyon na ang katapusan ko. Narinig ko ang tunog ng pagkasira ng salamin. At pagkatapos ay naramdaman ko ang isang kamay na humihila sa akin. Isang kamay na puno ng lakas. Ikaw, Lito. Ikaw ang kamay na iyon. Ikaw ang umakyat sa madulas na gilid ng bangin. Ikaw ang gumamit ng bato para basagin ang salamin. Ikaw ang humila sa akin palabas mula sa tiyak na kamatayan. Sa bawat salita ni Ginoong Ramon, ang mga alaalang pinilit kong ibaon ay unti-unting nabuhay, nagbalik sa aking isip. Ang matinding ulan, ang putikan sa gilid ng bangin, ang dilim na lumalamon sa lahat. Ang desperasyon kong basagin ang salamin ng kotse,
Gamit ang isang malaking bato na hirap kong buhatin, ang aking mga kamay ay halos hindi na makakapit. Ang malamig na tubig na umabot na sa aking baywang habang pilit kong inilalabas ang lalaking walang malay. Ang hirap, ang pagod, ang takot na baka ako madulas at mahulog. Baka ako rin ay mamatay. Hindi lang yon, Lito, ang sabi ni Ginoong Ramon, at ang kanyang mga mata ay tila nagpupumilit na pigilin ang luha, na tila nagpapahiwatig ng malalim na emosyon. Noong mailabas mo ako, halos magyelo na ang aking katawan sa lamig ng ulan at tubig. At ikaw na mismo ay dumudugo dahil sa pinsala sa iyong pagtatangka. Nailigtas ako, ibinigay mo pa sa akin ang iyong jacket. Ibinigay mo ang iyong jacket para lang protektahan ako mula sa lamig habang naghihintay tayo ng tulong. Ikaw na mismo ang nasasaktan pero inuna mo pa ang kapakanan ng isang estranghero. Ang kanyang mga salita ay tila bumuhos ng isang mainit na agos sa aking pagkatao na tila nagbibigay ng bagong buhay. Ang jacket. Naalala ko yon, ang aking paboritong jacket na laging kasama ko sa bawat construction site, sa bawat paglalakbay. Naalala ko na nasugatan ako sa aking braso at noon nang bumangga ang aking sasakyan sa riles at nang basagin ko ang salamin. Dumudugo ako at nanginginig sa lamig. Ngunit ang lalaking walang malay ay mas malamig, mas nanghihina at kailangan ng tulong. Kaya kahit masakit at giniginaw ako, hinubad ko ang aking jacket at ipinabalot sa kanya. Hindi ko inisip ang sarili ko. Ang tanging naisip ko ay ang iligtas ang buhay niya at protektahan siya hanggat maaari, hanggat kaya ko. Ang simpleng kilos na iyon, Lito, ang inyong kabutihan, ang inyong pagmamalasakit, patuloy ni Ginoong Ramon, ay hindi lamang nagligtas ng isang buhay. Ito ay nagligtas ng isang imperyo. Ang imperyo ng negosyo na nagkakahalaga ng 45 bilyong pesos. Ang lahat ng kumpanya, ang lahat ng ari-arian, ang lahat ng pangarap na itinayo ko sa aking buhay ay sana ay naglaho na kung hindi dahil sa inyo. 45 bilyong pesos, ang numero na iyon ay tila gumuhit sa aking isip. Ito ay lampas sa aking pag-iisip. Hindi ko kailanman naisip na ang isang simpleng gawa ng kabutihan ay maaaring magkaroon ng ganoong kalaking epekto, ng ganoong kalaking kapangyarihan. Akala ko, isa lang akong ordinaryong tao na tumulong sa kapwa. Akala ko, isa lang iyon sa mga alaala na kailangan kong kalimutan. Ngunit ngayon, narito si Ginoong Ramon na nagsasabi sa akin na ang simpleng kilos na iyon ay nagligtas ng isang kapalaran, isang napakalaking kayamanan. Ang pakiramdam ko ay kakaiba. Hindi ko hinangad ang anumang kapalit sa aking ginawa. Ginawa ko iyon dahil sa aking konsensya, dahil sa aking pagkatao, dahil sa pagiging Pilipino na laging handang tumulong sa kapwa, sa mga nangangailangan. Ang pakiramdam ng utang na loob na malalim na nakaugat sa kultura nating mga Pilipino ay tila bumalik sa akin. Ngunit hindi ako ang humihingi. Siya ang nagpapahayag. Siya ang taong may malalim na utang na loob sa akin. Naramdaman ko ang pag-akyat ng luha sa aking mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan kundi luha ng pagkamangha, luha ng pag-unawa at luha ng isang kakaibang pagpapahalaga. Sa gitna ng lahat ng aking nararanasan, ang pagtalikod ng aking anak, ang pagkawala ng aking kumpanya, ang kawalan ng pag-asa, narito ang isang taong may malaking kapangyarihan at yaman na nagbibigay ng pagkilala sa isang simpleng gawa ng kabutihan. Pinunasan ko ang aking mga mata. Ginoong Ramon, ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Ang sabi ko, ang aking boses ay puno ng paggalang at sinseridad. Wala po akong hinangad na kapalit. Wala akong inaasahang anumang kapalit. Ngumiti siya, isang mahinang ngiti, ngunit puno ng sinseridad. Alam ko, Lito, alam ko. At iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng inyong ginawa. Sa mundong ito, maraming tao ang tumutulong dahil mayroong hinihintay na kapalit. Ngunit kayo, ginawa ninyo iyon nang walang anumang hangarin. Ginawa ninyo iyon dahil iyon ang tama, iyon ang nararapat. At iyon ang kabutihan na hinahanap-hanap ko sa mundong ito, ang kabutihan na bihira kong makita.
Ang kanyang mga salita ay tila nagbigay ng bagong kahulugan sa aking buhay. Matapos ang lahat ng aking paghihirap, ang lahat ng aking sakit, narito ang isang kaganapan na nagpapakita na ang aking pagkatao, ang aking mga prinsipyo, ay mayroong halaga. Hindi man ito nakikita sa pera o sa posisyon, ngunit ito ay may halaga na mas matimbang kaysa sa ginto, mas matimbang kaysa sa anumang kayamanan. Ang pagpupulong na ito ay hindi lamang tungkol sa isang matandang alaala. Ito ay tungkol sa isang koneksyon sa pagitan ng dalawang tao na sa magkaibang mundo, ngunit pinag-isa ng isang gawa ng kabutihan. At sa sandaling iyon, alam kong ang kapalaran ay mayroong inilaan para sa akin. Hindi ko pa alam kung ano, ngunit alam kong mayroong magandang bagay na naghihintay. Ito ay isang paalala na sa gitna ng kadiliman, mayroon pa ring liwanag, mayroon pa ring pag-asa, at mayroon pa ring kabutihan. Isang paalala na ang buhay ay puno ng mga misteryo, ng mga hindi inaasahang kaganapan. Ang pagkabigla mula sa nakakapanindig balahibong pagbubunyag ni Ginoong Ramon ay tila nanatili sa aking buong pagkatao. Hindi ko pa rin lubos na pinaniniwalaan ang lahat. Mula sa pagiging walang-wala sa isang iglap, ako ay naging tagapagligtas ng buhay ng isang bilyonaryo. Ang damdamin ay halo-halo, pasasalamat, pagkalito, kaba, at isang munting kislap ng paghihiganti na pilit kong isinasantabi, pilit kong nilalabanan. Ngunit, sa sandaling iyon, ang lahat ay tila lumabo nang muling nagsalita si Ginoong Ramon at ang kanyang mga salita ay tila bumuhos ng isang panibagong malamig na katotohanan. Tumingin si Ginoong Ramon sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na pag-unawa. Lito, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Hindi ko na kayang itago pa sa inyo. Ang aking oras ay bilang na. Ayon sa mga doktor, ilang buwan na lang ang aking ilalagi sa mundong ito. Ang kanser ay kumalat na, at wala na silang magagawa. Wala nang gamot na makakapagpagaling sa akin. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na hampas sa aking mukha. Sa kabila ng kanyang yaman at kapangyarihan, hindi niya kayang talunin ang kamatayan. Ang katotohanan na ang isang taong mayroong lahat ay unti-unting lumalaban sa kanyang huling hininga ay isang mapait na paalala ng pagiging mapagpakumbaba ng tao, ng kahinaan ng tao sa harap ng tadhana. Naramdaman ko ang lungkot para sa kanya. Sa kabila ng pagiging estranghero namin sa isa't isa, sa kabila ng aming magkaibang mundo, ang aking mga anak, patuloy niya, at isang pait ang lumabas sa kanyang mga mata, isang pait na hindi maikukubli. Ang aking mga anak ay tila naghihintay na lang na ako ay sumakabilang buhay para paghati-hatian ang aking kayamanan. Hindi nila iniisip ang aking kalusugan, kundi ang kung paano nila gagamitin ang mana para bayaran ang kanilang mga utang sa sugal at sa walang katapusang paggastos sa mga luho. Wala silang pagmamahal, Lito. Wala silang pagmamalasakit. Tanging ang aking pera ang nakikita nila. Tanging ang aking kayamanan ang kanilang hinahangad. Naramdaman ko ang sakit sa kanyang mga salita. Ang sakit ng isang ama na inabandona ng kanyang sariling dugo at laman. Isang sakit na pamilyar sa akin. Matapos ang nangyari kina Mateo, ang pagiging mayaman ay hindi garantiya ng kaligayahan o ng pagmamahal ng pamilya. Kung minsan, mas nagiging dahilan pa ito ng kasakiman at kalungkutan, ng pagkakawatak-watak. Bigla siyang nagtulak ng isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa, papalapit sa akin. Ang folder ay yari sa pinong balat, at ang bigat nito ay tila naglalaman ng isang napakalaking lihim. Isang napakalaking desisyon. Ikaw, Lito, ang sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin ng diretsyo, nang walang pag-aalinlangan. Ikaw ang nag-iisang tao na nagpakita sa akin ng tunay na kabutihan, ng kabutihan na walang hinihintay na kapalit. Isang kabutihan na bihira akong makita sa mundong ito, lalo na sa gitna ng mga mayayaman, sa gitna ng kapangyarihan. Kaya, patuloy niya, ginawa ko na ang aking huling habilin. Ang aking testamento. Ikaw, Lito Ramirez, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng aking ari-arian, ng lahat ng aking kumpanya, at ng lahat ng aking mga real estate.
Ang mga salitang iyon ay tila sumabog sa aking tenga. Hindi ako makapaniwala. Ang aking isip ay tila nawalan ng kakayahang magproseso. Ako? Tagapagmana? Lahat? Ang lahat ng kayamanan ni Ramon de la Cruz? Ang kumpanya na nagkakahalaga ng kapit 5 bilyong pesos? Ang mga ari-arian? Ang mga real estate? Ang aking bibig ay nakabuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang aking katawan ay nanigas. Nagsimulang umikot ang aking paningin. Pakiramdam ko ay nahihilo ako na para bang anumang oras ay babagsak ako sa sahig. Sa gitna ng lahat ng ito, ang lahat ng nangyayari ay tila isang panaginip, isang masayang panaginip na hinding-hindi ko inakala na mangyayari sa akin. Nababaliw po ba kayo, Ginoong Ramon? Ang sabi ko. At ang aking boses ay halos hindi marinig, puno ng pagkabigla at pag-aalinlangan. Hindi po ito totoo. Nagbibiro lang po kayo. Hindi po ito posible. Hindi ako nagbibiro lito, ang sabi niya. At ang kanyang ngiti ay sinsero, puno ng katotohanan. Ang lahat ng iyan ay para sa iyo. Ang lahat ng iyan ay ang aking pasasalamat sa iyo sa pagligtas mo sa aking buhay. At higit sa lahat, ang lahat ng iyan ay ang aking tiwala sa iyo na gagamitin mo ang aking yaman ng may puso, ng may pagmamalasakit at ng may kabutihan para sa ikabubuti ng nakararami. Hindi ko alam kung paano mag-react. Ang isang oras lang, kanina lang, ako ay isang walang bahay, isang taong nalulunod sa kawalan ng pag-asa na may tanging 400 pesos sa bulsa. Ngayon, sa isang iglap, ako ang nag-iisang tagapagmana ng isang bilyonaryo. Ang Lito Ramirez, na inabandona ng kanyang sariling anak, ay ngayon ang may-ari ng isa sa mga pinakamalaking imperyo sa bansa. Isang pagbaliktad ng kapalaran na hindi ko kailanman inakala. Ang aking isip ay naglalakbay sa mga alaalang sariwa pa sa aking isip. Ang gabi sa parking lot ng Jollibee, ang pagtalikod ni Mateo at Isabela, ang pakiramdam ng kawalan, at ngayon, ito, ang ganap na pagbaligtad ng aking kapalaran. Mula sa pinakamababang bahagi ng aking buhay, bigla akong itinapon sa pinakamataas na rurok. Ang kanyang mga salita ay tila nagbigay ng bagong kahulugan sa aking buhay. Matapos ang lahat ng aking paghihirap, ang lahat ng aking sakit, narito ang isang kaganapan na nagpapakita na ang aking pagkatao, ang aking mga prinsipyo, ay mayroong halaga. Hindi man ito nakikita sa pera o sa posisyon, ngunit ito ay may halaga na mas matimbang kaysa sa ginto, mas matimbang kaysa sa anumang kayamanan. Ang pagpupulong na ito ay hindi lamang tungkol sa isang matandang alaala. Ito ay tungkol sa isang koneksyon sa pagitan ng dalawang tao na sa magkaibang mundo, ngunit pinag-isa ng isang gawa ng kabutihan. At sa sandaling iyon, alam kong ang kapalaran ay mayroong inilaan para sa akin. Hindi ko pa alam kung ano, ngunit alam kong mayroong magandang bagay na naghihintay. Ito ay isang paalala na sa gitna ng kadiliman, mayroon pa ring liwanag, mayroon pa ring pag-asa, at mayroon pa ring kabutihan. Isang paalala na ang buhay ay puno ng mga misteryo, ng mga hindi inaasahang kaganapan. Ang pagkabigla mula sa nakakapanindig balahibong pagbubunyag ni Ginoong Ramon ay tila nanatili sa aking buong pagkatao. Hindi ko pa rin lubos na pinaniniwalaan ang lahat. Mula sa pagiging walang-wala sa isang iglap, ako ay naging tagapagligtas ng buhay ng isang bilyonaryo. Ang damdamin ay halo-halo, pasasalamat, pagkalito, kaba, at isang munting kislap ng paghihiganti na pilit kong isinasantabi, pilit kong nilalabanan. Ngunit, sa sandaling iyon, ang lahat ay tila lumabo nang muling nagsalita si Ginoong Ramon at ang kanyang mga salita ay tila bumuhos ng isang panibagong malamig na katotohanan. Tumingin si Ginoong Ramon sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na pag-unawa. Lito, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Hindi ko na kayang itago pa sa inyo. Ang aking oras ay bilang na. Ayon sa mga doktor, ilang buwan na lang ang aking ilalagi sa mundong ito. Ang kanser ay kumalat na, at wala na silang magagawa. Wala nang gamot na makakapagpagaling sa akin.
Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na hampas sa aking mukha. Sa kabila ng kanyang yaman at kapangyarihan, hindi niya kayang talunin ang kamatayan. Ang katotohanan na ang isang taong mayroong lahat ay unti-unting lumalaban sa kanyang huling hininga ay isang mapait na paalala ng pagiging mapagpakumbaba ng tao, ng kahinaan ng tao sa harap ng tadhana. Naramdaman ko ang lungkot para sa kanya, sa kabila ng pagiging estranghero namin sa isa't isa, sa kabila ng aming magkaibang mundo. Ang aking mga anak, patuloy niya, at isang pait ang lumabas sa kanyang mga mata, isang pait na hindi maikukubli. Ang aking mga anak ay tila naghihintay na lang na ako ay sumakabilang buhay para paghati-hatian ang aking kayamanan. Hindi nila iniisip ang aking kalusugan, kundi ang kung paano nila gagamitin ang mana para bayaran ang kanilang mga utang sa sugal at sa walang katapusang paggastos sa mga luho. Wala silang pagmamahal, Lito. Wala silang pagmamalasakit. Tanging ang aking pera ang nakikita nila. Tanging ang aking kayamanan ang kanilang hinahangad. Naramdaman ko ang sakit sa kanyang mga salita. Ang sakit ng isang ama na inabandona ng kanyang sariling dugo at laman. Isang sakit na pamilyar sa akin matapos ang nangyari kina Mateo. Ang pagiging mayaman ay hindi garantiya ng kaligayahan o ng pagmamahal ng pamilya. Kung minsan, mas nagiging dahilan pa ito ng kasakiman at kalungkutan, ng pagkakawatak-watak. Bigla siyang nagtulak ng isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa, papalapit sa akin. Ang folder ay yari sa pinong balat, at ang bigat nito ay tila naglalaman ng isang napakalaking lihim, isang napakalaking desisyon. "Ikaw, Lito," ang sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin ng diretsyo, nang walang pag-aalinlangan. Ikaw ang nag-iisang tao na nagpakita sa akin ng tunay na kabutihan, ng kabutihan na walang hinihintay na kapalit. Isang kabutihan na bihira akong makita sa mundong ito, lalo na sa gitna ng mga mayayaman, sa gitna ng kapangyarihan. Kaya, patuloy niya, ginawa ko na ang aking huling habilin, ang aking testamento. Ikaw, Lito Ramirez, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng aking ari-arian, ng lahat ng aking kumpanya, at ng lahat ng aking mga real estate. Ang mga salitang iyon ay tila sumabog sa aking tenga. Hindi ako makapaniwala. Ang aking isip ay tila nawalan ng kakayahang magproseso. Ako? Tagapagmana? Lahat? Ang lahat ng kayamanan ni Ramon de la Cruz? Ang kumpanya na nagkakahalaga ng 45 bilyong pesos? Ang mga ari-arian? Ang mga real estate? Ang aking bibig ay nakabuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang aking katawan ay nanigas. Nagsimulang umikot ang aking paningin. Pakiramdam ko ay nahihilo ako na para bang anumang oras ay babagsak ako sa sahig, sa gitna ng lahat ng ito. Ang lahat ng nangyayari ay tila isang panaginip, isang masayang panaginip, na hinding-hindi ko inakala na mangyayari sa akin. "Nababaliw po ba kayo, Ginoong Ramon?" ang sabi ko, at ang aking boses ay halos hindi marinig, puno ng pagkabigla at pag-aalinlangan. "Hindi po ito totoo. Nagbibiro lang po kayo. Hindi po ito posible." "Hindi ako nagbibiro, Lito," ang sabi niya, at ang kanyang ngiti ay sinsero, puno ng katotohanan. "Ang lahat ng iyan ay para sa iyo. Ang lahat ng iyan ay ang aking pasasalamat sa iyo sa pagligtas mo sa aking buhay. At higit sa lahat, ang lahat ng iyan ay ang aking tiwala sa iyo na gagamitin mo ang aking yaman ng may puso, ng may pagmamalasakit at ng may kabutihan para sa ikabubuti ng nakararami." Hindi ko alam kung paano mag-react. Ang isang oras lang, kanina lang, ako ay isang walang bahay, isang taong nalulunod sa kawalan ng pag-asa, na may tanging 400 pesos sa bulsa. Ngayon, sa isang iglap, ako ang nag-iisang tagapagmana ng isang bilyonaryo. Ang Lito Ramirez, na inabandona ng kanyang sariling anak, ay ngayon ang may-ari ng isa sa mga pinakamalaking imperyo sa bansa. Isang pagbaliktad ng kapalaran na hindi ko kailanman inakala. Ang aking isip ay naglalakbay sa mga alaalang sariwa pa sa aking isip. Ang gabi sa parking lot ng Jollibee, ang pagtalikod ni Mateo at Isabela, ang pakiramdam ng kawalan, at ngayon, ito,
ang ganap na pagbaligtad ng aking kapalaran. Mula sa pinakamababang bahagi ng aking buhay, bigla akong itinapon sa pinakamataas na rurok. Pero ang inyong mga anak, Ginoong Ramon, tanong ko, ano ang mangyayari sa kanila? Hindi po ba sila dapat ang magmana ng lahat ng ito? Umiling si Ginoong Ramon. Sila Lito ay natuto ng umasa sa sarili nilang pagsusugal at paggastos. Hindi nila kailanman pinahalagahan ang pinaghirapan ko. Kung anong itinanim nila, iyon din ang aanihin nila. Ang aking desisyon ay pinal. Ang lahat ay nasa inyo na. Hindi ko kailangan ng anumang pag-aalala para sa kanila. Ang kanilang kinabukasan ay nasa kanilang mga kamay. Ang kanyang mga salita ay matalim, ngunit puno ng katotohanan. Naramdaman ko ang bigat ng folder sa mesa. Hindi lang ito folder ng mga dokumento. Ito ay folder ng isang bagong buhay, ng isang bagong responsibilidad, ng isang bagong pagkatao. Ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katarungan, sa pagbawi ng dignidad, sa pagpapatunay na ang kabutihan ay mayroong katumbas. Hindi ko man ito hinangad, ngunit ito ay ibinigay sa akin. Isang kaloob na tila bumubuo sa lahat ng nabasag sa aking buhay. Ang aking puso ay bumubulusok, ang aking mga mata ay nakatingin sa folder at pagkatapos ay kay Ginoong Ramon. Ang kanyang mahinang ngiti ay nagbigay sa akin ng katiyakan. Totoo ito. Hindi ito panaginip. Ito ay ang aking bagong realidad. Ang pakiramdam ay halo-halo, pagkabigla, pasasalamat, kaba, at isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa. Mula sa pagiging isang pulubi, sa isang iglap, ako ay naging isang bilyonaryo. Isang pagbabago na hindi ko kailanman inakala na posible. Ang gabing iyon, 8 taon na ang nakalipas, na akala ko ay isang bangungot, ay naging susi sa aking kapalaran. At ang lahat ng aking paghihirap, ang lahat ng aking sakit, ay tila mayroong kahulugan. Ang buhay ay puno nga ng mga misteryo, ng mga hindi inaasahang kaganapan. At ngayon, ako ang bida sa isang kwento na hindi ko kailanman inakala na magiging akin. Ang aking buhay ay nagsisimula pa lamang sa isang paraan na hinding-hindi ko inakala. Ang pagkabigla mula sa kaloob ni Ginoong Ramon ay tila nanatili sa aking buong pagkatao. Hindi ko pa rin lubos na pinaniniwalaan ang lahat. Mula sa pagiging walang-wala sa isang iglap, ako ay naging bilyonaryo. Ang damdamin ay halo-halo, pasasalamat, pagkalito, kaba, at isang munting kislap ng paghihiganti na pilit kong isinasantabi, pilit kong nilalabanan ang sarili ko. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ay tila lumabo nang muling nagsalita si Ginoong Ramon at ang kanyang mga salita ay tila bumuhos ng isang panibagong malamig na katotohanan, isang katotohanan na hindi ko kailanman inakala. Ngunit Lito, ang sabi niya, ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. Mayroon pa akong isang bagay na kailangan mong malaman. Isang katotohanan na hindi madaling tanggapin, ngunit kailangan mong malaman upang lubusan mong maintindihan ang lahat. Tumango ako, handang harapin ang anumang ibubunyag niya. Matapos ang lahat ng aking narinig at nakita, pakiramdam ko ay wala nang anumang makakagulat sa akin. Ngunit nagkamali ako. Malaki ang pagkakamali ko. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na recording device, isang lumang uri na parang cassette player. Isang linggo matapos kayong tumulong sa akin sa aksidente, paliwanag ni Ginoong Ramon, ang kanyang boses ay malinaw. Ipinatawag ko kayo sa Makati. Gusto kong pasalamatan kayo ng personal, gusto kong bigyan kayo ng pabuya. Ngunit tumanggi kayo. Sinabi ninyo na ginawa ninyo iyon dahil iyon ang tama at walang anumang kapalit na hinihintay. Sa puntong iyon, Lito, alam kong mayroong kakaiba sa inyo. Bihira ang ganitong klaseng tao. Kaya, sinimulan kong sundan ang inyong buhay. Hindi para manghimasok, kundi para mas maintindihan kung sino kayo at kung anong klaseng tao kayo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi ko inakala na mayroong isang bilyonaryo na susundan ang buhay ng isang ordinaryong tao, isang tulad kong simple. Ngunit ipinaliwanag nito ang kanyang kaalaman sa aking kaarawan, sa Lito Builders, sa lahat ng aking detalye. Isa siyang taong masusi, detalyado, at gustong malaman ang katotohanan, ang lahat ng katotohanan.
At sa pagsubaybay ko sa inyong buhay, Lito, patuloy ni Ginoong Ramon, at mayroong lungkot sa kanyang boses. Nakita ko ang lahat ng inyong pinaghirapan, ang lahat ng inyong sakripisyo para sa inyong anak, para sa kanyang kinabukasan. At nang mangyari ang inyong kaso at nawala ang lahat sa inyo, sinundan ko rin ang mga nangyari. Gusto kong malaman kung paano kayo haharap sa mga pagsubok na ito. At ang pinakahuli ay ang inyong paglapit sa inyong anak, ang inyong paghingi ng tulong sa kanila. Dahan-dahan niyang pinindot ang play button sa recording device. Nagsimula itong magpatugtog ng isang boses. Ang boses ni Isabela. Ang kanyang boses, na puno ng pagkamuhi at paghamak, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina, tila isang malakas na hiyaw sa aking tenga. Lolo, ang matandang iyan ay isang pabigat. Ang kanyang pagkalugi sa negosyo ay siya dapat ang managot. Huwag siyang magdala ng kanyang pagdurusa rito para dumihan ang ating bahay. Ang bawat salita ay parang suntok sa aking dibdib, isang suntok na lumikha ng malalim na sugat. Ang tunog ng kanyang boses ay mas masakit pa kaysa sa mga salitang sinabi niya sa akin ng personal. Ang matandang iyan at ang dumihan ng ating bahay ay tila lumilikha ng isang malaking butas sa aking puso, isang butas na hinding-hindi na maghihilom. Nanginginig ang aking mga kamay. Naramdaman ko ang pag-akyat ng pait sa aking lalamunan. Hindi ko inakala na ganoon pala kabigat ang tingin niya sa akin. Isang pabigat. Isang dumi. Ngunit ang kasunod na boses ang nagpatindi ng lahat. Ang boses ni Mateo, ang aking anak. Ang lalaking pinaghirapan kong buhayin, pinag-aral, at pinaglaanan ng lahat ng aking pagmamahal. Ang lalaking akala ko ay magmamahal sa akin hanggang sa huli. Siguro dapat lang nating hayaan muna siya sa loob ng ilang panahon. Baka matuto rin siya. Ang mga salitang iyon ay tila isang matalim na balaraw na sumaksak sa aking puso. Ang pakiramdam ay hindi lang sakit. Ito ay isang matinding pagtataksil. Ang aking anak. Ang aking dugo at laman. Narinig ko mismo ang kanyang boses na sinasabi na, hayaan muna siya. Hayaan muna ako. Ibig sabihin, hayaan akong magdusa. Hayaan akong maging walang bahay. Hayaan akong magutom. Hayaan akong mamatay kung iyon ang mangyayari. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Bigla akong tumayo, ang aking mga kamay ay nakakuyom. Ang galit, ang lungkot, ang pait, ang pagtataksil, lahat ay nagsama-sama sa isang malakas na paghampas. Ang lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng aking sakripisyo, ang lahat ng aking pagmamahal ay tila binaliwala. Para sa kanila, isa lang akong problema, isang pasanin, isang taong dapat iwasan. Tiningnan ko si Ginoong Ramon. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng galit. Galit sa kawalang puso, galit sa pagtataksil. Lito, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pag-unawa. Gusto kong malaman mo ang katotohanan. Gusto kong makita mo ang tunay na mukha ng mga taong ito bago mo tanggapin ang aking kaloob. Ayokong magkaroon ka ng pagdududa. Ayokong magkaroon ka ng pagsisisi. Pinunasan ko ang aking mga luha at umupo muli. Ang pakiramdam ko ay tila binasag ang aking puso sa libu-libong piraso. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng aking kumpanya. Mas masakit pa kaysa sa pagiging walang bahay. Dahil ang katotohanan na ang aking sariling anak ay kayang talikuran ako, kayang hayaan akong magdusa, ay isang sugat na hinding-hindi ko inakala na mararanasan ko. Ang mga alaala ng kanyang pagkabata ay unti-unting lumabas sa aking isip. Ang mga laro namin, ang mga kwento, ang mga pangarap na itinayo namin. Lahat ay tila naglaho na parang usok. Ang Mateo na kilala ko ay hindi na ang Mateo na naririnig ko sa recording. Ang karangyaan ng bahay ni na Mateo at Isabela, ang kanilang pilit ng ngiti, ang kanilang walang emotional space, lahat ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Lahat ay isang pabalat lang, isang pabalat na nagtatago ng isang pusong bato, ng isang kaluluwang puno ng kasakiman. Ang sakit ay napakalalim, napakabigat.
ngunit sa gitna ng sakit, mayroong isang kakaibang paglilinaw. Ang katotohanan, kahit gaano kasakit, ay nagbibigay ng kalayaan. Kalayaan mula sa pagdududa, kalayaan mula sa mga maling pag-asa. Humiga ako sa upuan, pilit na humihinga ng malalim. Ang bawat hininga ay parang isang mabigat na pasanin. Ngunit sa gitna ng lahat ng sakit, mayroong isang bagay na lumitaw. Isang kakaibang determinasyon. Kung ganyan pala ang tingin nila sa akin, kung ganoon pala sila kawalang puso, kung ganoon pala sila kaduwag, kung ganoon pala sila kadesperado, kung gayon, haharapin ko ang lahat. Harapin ko ang lahat ng ito ng may dignidad at sisiguraduhin kong hindi ako magiging pabigat sa sinuman. Ang tunay na mukha sa likod ng kanilang karangyaan ay nagtulak sa akin na maging mas matatag, mas malakas. Ang boses ni na Isabela at Mateo sa recording ay patuloy na umaling-awngaw sa aking isip. Ang sakit ng pagtataksil, ang pait ng paghamak, ay tila tumagos sa kaibuturan ng aking puso. Nandoon pa rin ang galit, ang pagkadismaya. Ngunit ngayon, mayroon ng kasamang pag-unawa. Isang mapait na pag-unawa na tila nagbukas ng aking mga mata. Tiningnan ko si Ginoong Ramon. Ang aking mga mata ay puno pa rin ng emosyon. Ngayon, Lito, ang sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng empatiya. Ipapakita ko sa inyo kung bakit sila nagkukunwari, kung bakit sila nagpapanggap na mayaman, at kung bakit napakahalaga sa kanila na hindi kayo makita ng kanilang mga bisita sa charity. Iniabot niya sa akin ang isang bagong folder. Ang folder na ito ay hindi kasing kapal ng testamento, ngunit ang laman nito ay kasing bigat ng 1 bilyong bato, puno ng mga katotohanan. Ito ay mga financial records ng aking anak na si Mateo. Dahan-dahan kong binuksan ang folder. Ang mga nakasulat ay mga numero, mga nakasulat ay mga utang. Ang bawat pahina ay tila nagbubunyag ng isang lihim na mundo ng kasinungalingan at pagpapanggap. Isang mundo na pilit nilang itinatago. Mateo, ang aking nag-iisang anak ay may utang sa credit card na mahigit 2.5 milyong pesos. 2,500,000 pesos. Ang numero na iyon ay halos hindi ko masikmura. Paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking utang sa credit card? Ang kanyang sweldo, na alam kong hindi naman kalakihan, ay hindi sapat para makabayad sa ganoong kalaking utang. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang kita, ay tila nauwi lang sa pagbabayad ng interes o sa pagpapanatili ng isang buhay na hindi naman niya kayang suportahan, isang buhay na puno ng luho at pagpapanggap. Hindi lang iyon. Ang bahay na tinitirhan ni na Mateo at Isabela, ang bahay na pinangarap kong bilhin para sa kanya, ang bahay na tinulungan kong i-down payment, ay nasa bingit ng pagkakautang. Mayroon silang 3 buwan na hindi nabayaran ang kanilang monthly amortization. Ang bangko ay nagbabanta na natitsuan ang kanilang bahay, nabawiin ang kanilang ari-arian, ang kanilang tanging pinagmumulan ng pagpapanggap. Ang lahat ng kanilang karangyaan, ang lahat ng kanilang magandang buhay ay isang malaking kasinungalingan lang. Isang malaking ilusyon, isang malaking pabalat. Naramdaman ko ang pag-akyat ng isang kakaibang pakiramdam sa aking lalamunan. Hindi ito galit at hindi rin lungkot. Ito ay isang uri ng pait. Pait para sa kanilang kalagayan at pait para sa aking sarili dahil sa pagiging bulag. Ang lahat ng kanilang ginawa, ang kanilang pagtalikod sa akin, ang kanilang paghamak, ay tila isang desperadong pagtatangka na itago ang kanilang sariling kahirapan. Ang kanilang superiority ay isang maskara lang, isang pabalat na nagtatago ng isang walang lamang shell, isang pabalat na anumang oras ay maaaring gumuho. Sila, Lito, ang sabi ni Ginoong Ramon, at mayroong lungkot sa kanyang boses. Sila ang nagkukunwari na mayaman habang nalulunod sa utang. Sila ang nagpapanggap na may mataas na estado sa buhay habang ang kanilang tahanan ay nasa bingit ng pagkawala. At ikaw ang pinalayas nila, ikaw na walang-wala, habang sila mismo ay unti-unting bumabagsak, unti-unting nalulunod sa kanilang mga problema. Ang bawat salita ni Ginoong Ramon ay tila nagpapakita ng isang malaking larawan, ang mga bisita mula sa charity organization. Ang kanilang pagtanggi na hayaan akong manatili,
Hindi dahil masikip ang sala, kundi dahil ayaw nilang makita ako, ang isang taong nalugi na nasa kanilang marangyang tahanan. Dahil iyon ang magbubunyag sa kanilang kasinungalingan. Iyon ang magpapakita na ang kanilang yaman ay isang malaking pabalat lamang. Isang pabalat na halos hindi na kayang panatilihin. Ang sakit ay hindi nawala, ngunit ito ay napalitan ng isang kakaibang pag-unawa. Ang kanilang pag-uugali ay hindi lang kawalang puso, ito ay isang gawa ng desperasyon. Desperasyon na panatilihin ang isang imahe, desperasyon na itago ang kanilang tunay na kalagayan. Ang aking pagkawala ng lahat ay tila naging banta sa kanilang pilit na pinaninindigan. Nagsimula akong magbalik-tanaw sa lahat ng nangyari. Ang bawat salita ni Isabela, ang bawat pagtalikod ni Mateo. Hindi ito personal na paghamak sa akin, kundi isang pagtatangka na protektahan ang kanilang sarili mula sa katotohanan. Ngunit ang pagprotekta sa sarili sa pamamagitan ng pananakit sa iba, lalo na sa sarili mong ama, ay isang krimen na hinding-hindi ko maintindihan. Isang krimen na hinding-hindi ko mapapatawad. Naramdaman ko ang bigat ng mga dokumento sa aking mga kamay. Ang mga papel na ito ay hindi lang nagsasabi ng kanilang pagkalugi. Ito ay nagsasabi ng kanilang kaluluwa. Isang kaluluwang nagpiling balewalain ang pagmamahal, ang pamilya, para lang panatilihin ang isang huwad na imahe. Ang Lito Ramirez na ako ngayon, na mayroong mga milya-milyong kayamanan sa ilalim ng aking pangalan, ay napunta sa isang posisyon na hindi ko kailanman inakala. Ang taong pinagtabuyan ng kanyang anak ay ngayon ang makakapagligtas sa kanila mula sa kanilang pagkalugi o ang makakapaghulog sa kanila sa mas malalim na bangin. Ang kapangyarihan ay nasa akin na. Ang desisyon ay nasa akin na. Ang pakiramdam ng galit ay hindi nawala, ngunit ito ay napalitan ng isang kakaibang uri ng pagtingin. Hindi ito pagtingin ng puot, kundi pagtingin ng pagkalito, ng pagkadismaya. Paano sila naging ganoon? Paano sila nawala sa kanilang sarili sa gitna ng lahat ng pangarap at pagmamahal na ibinigay ko sa kanila? Ito ay isang aral. Isang aral na ang kayamanan ay hindi lahat. Ang pamilya, ang pagmamahal, ang integridad, iyon ang mga bagay na may tunay na halaga. At sa pagtalikod nila sa akin, sila mismo ang nagtalikod sa mga bagay na iyon. Sila mismo ang nagwasak ng kanilang sariling pundasyon. Hinawakan ko ng mahigpit ang folder. Ang mga kasinungalingan ay nagkalat na sa harap ko at ang lahat ay malinaw na ngayon. Ang kanilang mundo ay isang laging namangha, isang ilusyon na anumang oras ay maaaring gumuho. At sa pagbagsak ng kanilang mga kasinungalingan, naramdaman ko ang isang kakaibang paglaya. Kalayaan mula sa sakit at kalayaan na magsimula ng isang bagong kabanata, hindi para sa akin lamang, kundi para sa katarungan at para sa pagpapatunay na ang kabutihan ay laging nananaig. Ang lahat ng aking pinaghirapan ay hindi nawala ng saysay. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan ay totoo pa rin. At ang aking bagong buhay ay nagsisimula na. 5 araw pagkatapos ng aming huling pag-uusap, pumanaw si Ginoong Ramon. Ang balita ay kumalat ng mabilis sa buong bansa. Isang malaking personalidad, isang titan sa mundo ng negosyo, ay sumakabilang buhay. Naramdaman ko ang lungkot, isang kakaibang lungkot sa pagkawala ng isang taong, sa maikling panahon, ay nagbigay ng bagong kahulugan sa aking buhay. Sa loob ng maikling panahon ng aming pagkakakilala, nagkaroon ako ng malalim na paggalang sa kanya. Siya ay isang taong may talino, may paninindigan, at sa kabila ng kanyang yaman ay may puso, may tunay na pagmamalasakit. Ang kanyang huling habilin ay hindi lamang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Nagbigay din ito ng isang aral at ng isang misyon na kailangan kong panindigan. Sa araw ng kanyang libing, nandoon ako. Sa gitna ng maraming mga matataas na personalidad, mga politiko at mga kilalang tao, ako ay nakatayo sa isang sulok, isang ordinaryong tao, na nakikiramay sa pagkawala ng isang benefactor. Ang kanyang mga anak ay nandoon din, nagkukunwari na malungkot, nagkukunwari na nagluluksa, ngunit sa kanilang mga mata,
Nakita ko ang kanilang tunay na damdamin. Ang kanilang mga mata ay hindi para sa ama na pumanaw, kundi para sa kayamanan na naiwan, para sa mana na kanilang pinaglalabanan. Matapos ang libing, dumiretso ako sa kanyang opisina. Ayon sa kanyang huling habilin, mayroon siyang inihanda para sa akin. Sa ibabaw ng kanyang malaking mesa, naroon ang isang selyadong sobre. Isang puting sobre na mayroong pangalan ko na nakasulat sa magandang sulat kamay. Ito ang kanyang huling liham, ang kanyang huling mensahe, ang kanyang huling pangaral. Ang nakasulat sa likod ng sobre ay malinaw. Bubuksan lamang pagkatapos ng aking pagpanaw. Kinuha ko ang liham, at ang bigat nito ay tila naglalaman ng lahat ng kanyang mga pangarap, ng lahat ng kanyang mga pag-asa, ng lahat ng kanyang mga aral. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Ang sulat ay mahaba, puno ng kanyang mga pangaral, ng kanyang mga karanasan, at ng kanyang tiwala sa akin. Ikinuwento niya kung paano niya sinimulan ang kanyang imperyo, ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan, at ang kanyang pagnanais na ang lahat ng iyon ay mapunta sa isang taong mayroong tunay na puso, isang taong may integridad. Lito, alam kong mabigat ang pasanin na ito sa inyo. Mula sa pagiging simple, bigla kayong magiging may-ari ng napakaraming bagay, ngunit alam kong kakayanin ninyo. Ang aking pakiusap lang Lito ay gamitin ninyo ang kayamanang ito ng tama. Gamitin ninyo ito para makatulong sa iba. Gamitin ninyo ito para magbigay ng katarungan. Huwag ninyong hayaang baliwalain ang kabutihan na nasa inyong puso. Ang aking mga anak, hindi na sila makikinabang sa akin, hindi na sila karapat-dapat. Ang tanging hiling ko sa inyo ay huwag silang hayaang magutom, ngunit huwag din ninyong hayaang baliwalain ang kanilang mga responsibilidad, ang kanilang mga pagkukulang. Ang kanyang mga salita ay malinaw. Hindi niya ako inutusan na ipaghiganti ang kanyang sarili o ang aking sarili, kundi ang gamitin ang kapangyarihan ng may katarungan at ng may kabutihan. Hindi kalimutan ang pinagmulan, ngunit hindi rin hayaang apakan ang sarili, hindi hayaang abusuhin. Matapos basahin ang liham, lumabas ako ng opisina. Ang selyadong liham ay mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Ngayon, ako na ang nagmamay-ari ng lahat ng ito. Ang Lito Ramirez, na inabandona ng kanyang sariling anak, ay ngayon ang may-ari ng mga pinakamalaking korporasyon sa bansa. Isang kakaibang pagbaliktad ng kapalaran. Bago ako umuwi sa mansyon ni Ginoong Ramon na ngayon ay aking tahanan, nagpasya akong dumaan sa bahay ni Mateo. Isang huling pagkakataon. Isang huling sulyap sa mundong akala ko ay akin, ngunit ngayon ay malinaw na hindi na. Pagdating ko sa tapat ng kanilang bahay, dahan-dahan kong ipinarada ang aking lumang Honda Civic. Mula sa loob ng kotse, nakita ko si Mateo sa harap ng kanilang bahay. Nakasuot ng pang-alis na t-shirt at shorts at walang pag-aalala na dinidiligan ang kanilang mga halaman. Ang kanyang kilos ay kalmado, tila wala siyang problema sa mundo. Tila wala siyang alam sa lahat ng nangyayari. Tila wala siyang alam sa kanyang ama na ngayon ay nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Tila wala siyang alam sa kanyang sariling kalagayan na ang kanyang bahay ay nasa bingit ng pagkawala. Si Isabela ay marahil nasa loob. Abala sa kung anumang pilit nilang ipinapakita sa mundo, sa kung anumang pilit nilang itinatago. Ang pananaw na iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Nandoon pa rin ang sakit ng pagtalikod, ang galit sa kanilang kawalang puso. Ngunit kasama noon ay ang isang matinding ginhawa. Ginhawa na hindi na ako ang pasanin. Ginhawa na hindi na ako ang nag-iisang nagdurusa. Ginhawa na ang lahat ng kanilang kasinungalingan ay unti-unting mabubunyag. Si Mateo, na walang muwang na dinidiligan ang kanyang mga halaman, ay hindi alam na ang kanyang ama, ang taong kanyang pinagtulakan sa labas ng kanilang bahay, ay ngayon ang magiging may-ari ng kanyang mundo. Ang taong kanyang pinaniwalaan na isang pabigat at nalugi ay ngayon ang may hawak ng kanyang kapalaran. Ang kanyang bahay na sa tingin niya ay kanyang-kanya ay nasa ilalim ng banta ng pagkawala at ang taong makakapagligtas o makapagpapalubog dito ay nasa loob ng lumang Honda Civic na iyon. Hindi ako bumaba ng kotse, hindi ako nagpakita, hindi ko kailangan.
Ang pananaw na iyon ay sapat na. Ang kanyang kawalang alam ay ang kanyang kaparusahan sa ngayon. Ang lahat ng kanilang pagpapanggap ay unti-unting maglalaho. Sa sandaling iyon, isang malalim na damdamin ang lumitaw sa aking puso. Galit. Oo, pero may kasamang kakaibang kagaan. Ang bigat ng pagkawala, ng kawalan ng katarungan ay tila nabunot. Isang bagong bukang liwayway ang nagsisimula. Isang bagong yugto. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan, sa pagbawi ng dignidad, sa pagpapatunay na ang kabutihan ay laging mayroong kapangyarihan. Ipinadyak ko ang gas at dahan-dahan kong pinaandar ang aking lumang Honda Civic palayo sa bahay ng aking anak. Ang tunog ng makina ay tila isang bagong simula. Ang aking isip ay malinaw, ang aking puso ay matatag. Ang laro ngayon ay nagsisimula na. Hindi isang laro ng pagkatalo, kundi isang laro ng pagbabago, ng pagpapatunay, ng pagtatayo ng isang bagong legacy. Isang legacy na hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga taong pinahalagahan ng kabutihan, ang katapatan, at ang tunay na halaga ng pagiging tao. Ang kabanata ng aking buhay ay hindi pa natatapos. Nagsisimula pa lang ito. At sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng panulat. Ako ang magdidikta ng susunod na kabanata.